Salot ng mga bakla sa lipunan. Yan ang palaging naririnig kong kataga sa aking nanay noon. Bagay na talagang tumatak sa utak ko hanggang ngayon. Hindi niya kasi tanggap ang pagkatao ko. Ang tingin sa akin ng sarili kong ina, isang kamalasan na dapat iwasan. Ang pagiging bakla ay pinandidirian niya. Noon, buong akala ko ay walang saysay ang buhay ko dahil hindi ko naman naramdamang mahalaga ako. Pero nang makilala ko ang aking ama, dito ko na napagtanto na meron pa palang papel ang isang kagaya ko sa mundong ito. Dahil ang baklang minamaliit ng karamihan, ay siya rin palang haharap sa mga nilalang na kung tawagin nila ay aswang. Kilalanin niyo na lang po ko bilang si Jano. Pero Jonah sa gabi. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Rico, be! Anong be? May tayig kita dyan eh. Napakawalang kwenta mo talaga kahit na kailan. Nakakahiya ka. Kalalaki mong tao, nilalandi mo, lalaki rin. Wisit kang bakla ka. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan sa mga tao. What? Nilandi daw? What? Hindi ko nilandi si Alfred, no? Nag-ask lang naman ako sa kanya eh, if anong magandang color ng lipstick. Ay naka, tigilan mo nga ako sa ganyan mga pananalita. Nakakabwisit. Sampalin kita ulit dyan eh. Nakakairita ka. Sana pinalaglag na lang kita nung pinagbubuntis pa lang kita. Mudang naman. Grabe naman yarn. Bakit? Ano bang silbi mo sa akin ngayon? Wala. Hindi ka nga makahanap ng magandang trabaho eh. Kasi nung nag-aaral ka, tatanga-tanga ka sa mga subjects mo. Puro palako lang grado mo. Talino naman ako. Pero bakit ang tanga-tanga mo? Malamang nagmana ka sa tatay mo, wala rin namang kwenta. Knows ko naman na warla ka kay Pudang. Pero Mudang naman, walay naman akong kinalaman sa galit mo sa kanya eh. Huwag mo naman ako idamay. Huwag idamay. Tuwing nakikita ko yung pagmumukha mo, palagi kong naaalala kung gaano kamiserable ang buhay ko ngayon. Dahil sa'yo, ang dami kong hindi na natupad na pangarap. Bakit ba kasi isinilang niyo pa ako? Kung may option naman pala kayong ipalaglag ako. Tapos ngayon sisisihin niyo ako. Hindi ko naman ginustong mabuhay sa mundong earth na ito, Mudang. Kayo ni Pudang ang nagdesisyon na mabuhay ako. Kayo nagpakasarap eh. Kaya ako nabuo. Aba, nangangatwiran ka ng bakla ka? Aray ko naman, Mudang. Masyukit oh. Kulang pa nga yan eh. Pag ako nainis, baka lumpuhin na talaga kita para hindi ka na makapaglandi sa lalaking buwisit ka. Mudang naman, kahit na minsan, di mo ko may turing na anak lang. Kahit kunwari lang. May turing na anak. Kahit na kailan, hindi kita ginustong maging anak. Mas gusto ko pang maging anak yung anak ni Josie kaysa sa iyo. Yung may magandang trabaho. Nakakapagbigay ng pera sa magulang. Eh ikaw, wala! Pabarya-barya lang ang kinikita mo sa pagmamanicure at kung ano-ano pang kabaklaan mo. Alam mo, para matuwa ko sa iyo, lumayas ka na lang dito. Pero hindi mo naman gagawin yun eh, kasi makapal talaga ang pagmumukha mong bakla ka. Maiintindihan ko naman kung ayaw niyo talaga sa akin, Mudang eh. Pero sana, kung hindi niyo ako kayang mahalin, huwag niyo na lang sana ako saktan. Gonggong! Kailangan mong masaktan para magtinukang bayot ka. Para matuwa ko sa iyo ha. Pumunta ka kay Mang Erning at kunin mo yung binili kong karneron. Magluto ka na kagad dahil mamaya pupunta na ang mga amiga ko. Mag-iinom kami. Ayokong nandito ka mamaya ha. Nakakaya kung makikita nila yung pagmumukha mong parang nasubsob sa harina. Sige na, umalis ka na. Kunin mo na yung karne. Napapailing na lang ako ng mga sandaling yun, Kabanong.
Sinunod ko ang utos ni nanay para hindi na rin ako masaktan. Nakuha ko naman ang karne. Kahit na puro kantsaw at pangungutya na naman ang narinig ko, ay wala akong pakialam. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Ganun lang ang ginagawa ko palagi para hindi na ako maapektuhan. Pero paminsan-minsan, hindi ko rin naman talaga maiwasan, Kabanong, na masaktan ako sa mga sinasabi nila. Hindi ko kasi talaga maintindihan kung bakit nila ginagawa yon. Wala naman akong kasalanan sa kanila. Naging mabuti naman akong makitungo at makipag-usap. Pero pambabastos at pangungutya pa rin ang natatanggap ko. Isa pa, hindi ko maintindihan ay ang pagtrato sa akin ng nanay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit sa akin niya lahat sinisisi. Samantalang siya naman ang nagdesisyon na buhayin ako sa mundong ito. Ang lahat ng katanungan ko sa sarili ko, sinasarili ko na lang. Sa tuwing ilalabas ko kasi sa nanay ko yon, nalilintikan lang ako. Madalas, nasasaktan pa. Sumapit ang gabi, nakaramdam na ako ng gutom pero hindi pa ako makauwi sa amin dahil kasagsagan ng inuman nila nanay sa bahay. Habang naglalakad, nakasalubong ko ang dalawa kong kaibigan. Ang dalawang lalaki sa baryo namin na kahit kailan hindi ako ginawang katatawanan. O Jano, saan ka pupunta? Wala, dito-dito lang, walking. Bakit? Hindi ka siguro nakauwi sa inyo, no? Nadaanan namin bahay nyo na daming mga nagiinuman sa loob. Kumpak! Galing mo talaga, Papa Vicente. Hulaan ko, sinaktan ka na naman ng nanay mo, no? Hala, paano ko nalaman? Paano nalaman? Ayan, no, may pasa ka pa sa muka. Ay, wala ito. Minor injury lang ang peg. Malayo naman ito sa intestine eh. Hanggang kailan pa ba? Alin? Yung pagtitis mo sa nanay mo. Eh di hanggat buhay pa. Pak! Ganun! Seryoso kami, buwang ka ba? Eh walay naman kasi ako magagawa eh. Siya na lang ang pamilyang meron ako. Ikaw kasi, Papa Warren, ayaw mo pa kasi ako itanan eh. Eh ano bang balak mo sa alok ko nung nakaraan? Magandang offer yun ah. Pwedeng stay in. Nagtatrabaho ka na, malalayo ka pa sa pagmamaltrato ng nanay mo. Bakit ayaw mo bang tanggapin? Saka na siguro. Eh bakit nga ayaw mo tanggapin? Ewan ko, hindi ko alam. Naguguluhan ng brain cells ko eh. Parang kapag umalis ako at iniwan ko si nanay, magmumukha akong makasarili sa mata ng lahat. Eh yun naman din ang gusto ng nanay mo eh. Ang mawala ka sa buhay niya. Kaya bakit nag-aalangan ka pa? Isa pa, huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Kasi wala naman ang baga mga yun sa buhay mo eh. Basta, kapag ready na me, gora na ako dyan. Kumain ka na ba? Eh, hindi pa. Libre niyo ako? Ay nako, tara na nga. Sumama ka na nga sa amin. Mabuti na lang talaga. Meron dalawang tao sa buhay ko na talagang pinaparamdam sa akin na mahalaga ako. Sa kanila na lang ako kumukuha ng lakas. Sila ang naging dahilan kung bakit naniniwala pa rin ako sa sarili kong may karapatan pa akong mabuhay. Nagtungo kami sa lugawan. Pagdating namin doon, muntikan pang mapaaway si Warren at Vicente. Meron na naman kasing nanlalait sa akin. Ginagawang katatawanan ang pagiging bakla ko. Inawat ko na lang silang dalawa dahil nagugutom na rin ako. Kung sino pa talaga yung mga malalakas manglait eh, sila pa yung pangit at walang ginagawang maganda sa buhay eh, no? Mga palamunin na nga sa pamilya, lakas pang manghamak ng ibang tao eh. Sila talaga yung tunay na salot eh. Ay nako hayaan nyo na mga yan. Wala rin namang mangyayari kung papatol tayo sa mga patapon ng life. Diyos ko, stress lang mapapala natin sa mga kumag na yan. Kumalman na rin naman silang dalawa, Kabanong. Kumain na lang kaming tatlo at hindi na inintindi pa ang mga nang-aasar sa kabilang lamesa. Pagkatapos, sandali na muna kaming tumambay sa bahay ni Warren. Tamang kwentuhan lang. At makalipas lang ang isang oras,
Nagpaalam na rin ako sa kanila. Kailangan ko na rin kasing umuwi para linisin ang mga kalat ni nanay. Pagdating ko sa bahay, nakabalandra ang mga bote sa bakuran. Nagkalat ang mga balat ng pulutan nila. Napapiling na lang akong pinagdadadampot yun. Ang akala ko, tulog na ang nanay ko noon. Pero nagulat ako nang bigla siyang lumabas. Medyo nahihilo na siya. Aalalayan ko sana pero bigla niyang hinawi ang kamay ko. Ay, di ba? Bitiwan mo nga kung bakla ka? Mudang, baka matumba po kayo eh. Wala akong pakialam. Dahil wala rin naman akong pakialam sa'yo. Lasing lang po kayo, Mudang. Matulog na po kayo. Alam mo bang nakita kami ng tatay mo nung nakaraang taon? Alam mo anong ginawa niya? Tiningnan niya lang ako. Hindi man lang siya nagtanong kung anong buhay na ang meron ako mula nang iwan ka niya sa akin. Po? Buhay po si Pudang? Sana nga namatay na lang eh. Kasi walang puwang sa mundong ito ang mga kagaya niyang walang kwenta. Kagaya mo! Saan niyo po siya nakita? Ay bakit? Pupuntahan mo? Umaasa ka talagang tatanggapin ka niya? Ang bakla ka! At isa pa ha, walang kwenta ang taong yon. Wala kang mapapalaran. Dahil hindi rin naman yon mayaman. Kaya huwag kang umasa na may ama kang may tuturing dyan, oh. Wala kang ama na matino. Ay, grabe naman kayo. Alam mo kung anong grabe? Itong lintik na buhay na ito. Umalis ka nga sa harapan ko. Naiihina ka. Nasa likod niyo ang banyo, Nay. Bakit ka lalabas ng bakuran? Tingnan mo na. Nahahawa na ako sa katangahan mo. Hindi ko na lang pinatulan pa ang nanay ko. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa paglilinis ng mga kalat nila. Makalipas lang ang ilang sandali, ay natapos na rin ako. Pagpunta ko sa basurahan para ilagay ang mga nawalis kong kalat, meron ako nakitang lumang comics. Kinuha ko yun at pinagpag. Pagbasa ko sa pamagat, napataas ang isang kilay ko. Ang unang aswang. So may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat? Bongga! Hindi ko na rin alam kung ano ang pumasok sa isipan ko at nagkaroon ako ng interes na basahin yon. Hindi naman kasi ako interesado sa mga nilalang na mahirap paniwalaan. Pero nang matapos ko ang comics na yon, hindi ko inaasahan na doon na pala magsisimula ang panibagong libangan ko. Sa mga nakalipas na araw, tuwing matatapos ako sa pagmamanicure, nagpupunta kagad ako sa bayan. Palihim akong bumibili ng mga comics na tungkol sa kwento ng mga aswang at ng mga manunugis. Hindi yun alam ng nanay ko. Dahil kapag nalaman niya bumibili ako ng mga comics, magagalit siya at mumurahin na naman ako. Dahil para kasi sa kanya, mas mainam na ibigay ko na lang sa kanya ang pera kaysa sinasayang ko sa mga walang kwentang bagay. Visit na bakla ka! Kanina pa ako Ay, Mudang, bakit na naman? Pagbukas ko pa lang ng pinto, ay pinagbababato niya na kagad sa mukha ko ang mga comics na naiwan ko sa likod bahay. Nanlalaki ang mga mata kong kinuha yon isa-isa sa sahig. Pagtingin ko kay nanay, parang nanlilisik na ang mga mata niya. Gigil na gigil. Kaya inihanda ko na ang mukha ko noon dahil alam kong bibirahin na naman niya ang magkabila kong pisngi. Humihingi ako ng pera nung nakaraan eh. Wala kang maibigay. Sabi mo wala kang kinita. Tapos hetong mga lintik comics na to eh, nabili mo. Sabihin mo nga sa akin, pinagdadamutan mo na ba ako? Kapal naman ang mukha mo kung ganon. Libre kitang binapalamon dito tapos pagdadamutan mo ako? Anong libre mo, Dang? Kung kaya bumibili ng bigas natin. Yung pagmamanicure ko, pinambibili ko ng bigas natin yung araw-araw. Madalas din ako dumidiskarte ng ulam natin kasi yung pera mo sinosolo mo lang. Ginagasto sa inom at sugal. Kaya kung ano man ang gusto kong bilhin sa pera ko, wala kayong dapat ikagalit pa doon. Ba, natututo ka ng sumagot ha?
Gusto mo sa paligid? Oh, tama na. Masama po ang nag-aaway. Natigilan si nanay nang biglang dumating si Warren at Vicente. Agad namang nagsalubong ang kilay ng nanay ko. Noon pa man kasi, hindi na rin niya gusto ang dalawa kong kaibigan. Iniisip niya kasi na kaya ako bakla ay dahil kinukonsinti nila ako. Ay, ano ginagawa niyo rito? Yayayain niyo na naman sa tarantaduan itong baklang ito. Isasama lang naman po namin si Jano sa isang prayer meeting. Linggo po kasi ngayon, di ba? Ano? Prayer meeting? Isasama niyo ito. Ako'y masusunog to. Kasi kasalanan sa Diyos ang pagiging bakla. Aling Marin naman. Parang hindi niyo naman anak si Jano. Paano niyo po nasasabing kasalanan sa Diyos ang pagiging bakla? Ano ba kasalanan niya? May ginawa ba siyang masama? Nanakit ba siya? Nagnakaw? Nakiapid? Nanlamang sa kapwa? Wala naman Kaya bakit siya makasalanan? Alam mo ikaw Vicente, matalino ka sana kung hindi ka lang naging tanga. May prayer meeting pa kayong nalalaman. Pero di nyo naman alam na ang tao nilikha lang ng Diyos na lalaki at babae. Lalaki pa rin naman si Jano Hindi naman niya sinabing babae siya. Alam niyo kasi, Aling Marin, ang pagiging bakla ay hindi naman po yung dagdag kasarian. Ang pagiging bakla ay isang katauhan. Katauhan na dapat tinatanggap. Dahil ang pagiging bakla ay parte pa rin ng pagiging lalaki. Hay, alam niya, nabubwisit ako sa mukha ninyong tatlo. Umalis na nga kaya! Wala nang nasabi ang nanay ko noon. Kinuha ko na lang ang jacket ko at saka lumabas na rin kami. Malamig nung hapon na yon, pero nagiinit ako sa kilig dahil sa ginawang pagtatanggol ng dalawa kong kaibigan sa akin. Ano na naman ba kasi kinagalit ng nanay mo? Paano? Nalaman kasi niya na bumibili ako ng comics. Nung nakaraan hindi ko siya binigyan ng pera. Kaya ayun, warla ang Thunders. Kakaiba rin talaga si Aling Marin no? Wala namang pinatago, lakas makahingi. May sarili naman siyang pera. Ay nako, wag na natin siyang pag-usapan. Nai-stress ako. Tungkol ba kasi saan niyang binibili mong comics? Baka kasi tungkol na naman sa mga lalaki kaya nagagalit nanay mo. Hoy, wrong ka dyan Papa Vicente. Tungkol yon sa mga aswang. Ha? Seryoso? Oo, tungkol sa mga aswang. Nagka-interest kasi ako Parang ang saya malaman ng mga uri nila. Ang dami pala nilang uri sa totoo lang. May tik-tik, may wakwak, may manananggal, gabunan. Basta, ang dami pa. May kubot din. Hindi ba kayo believer ng mga aswang? Alam mo, naniniwala din naman ako may aswang. Pero mas titibay sigurong paniniwala ako kung makakakita talaga ako ng totoong aswang. Don't! Huwag mong pangarapin. Base sa comics na binabasa ko, mga dangerous at scary talaga sila. Ha? Mga halimaw yan, di ba? Yes. Monster talaga. Tingin ko nga, meron ding aswang dito sa atin Hoy, hindi natin sure Ang sigurado lang, merong mga mukhang aswang. Ang papangit Uy, baka panglait naman to. May makarinig sa'yo dyan, bahala ka. Ay basta, if ever makakita ko ng aswang, bubudburan ko siya ng asin hanggang sa mangisay siya. Parang gumigiling at sumasayaw ng spaghetti pataas at spaghetti pababa. Sabay get out! Natawa na lamang sila sa mga pinagsasasabi ko, Kabanong. Maya-maya lang ay narating na rin namin ang venue ng prayer meeting. Agad din naman nagsimula. Pagkatapos, parang nalinis na naman ang pagkatao ko. Pakiramdam ko talaga mas lalo akong nagiging mabuting tao sa tuwing maririnig ko ang mga salita ng Diyos. Hindi naman ako madalas napapasama sa kanila dahil madalas may racket ako. Kaya hindi ko talaga sila tinatanggihan kapag gusto nila akong isama sa mga ganong ganap. Kinagabihan, mapayapa ako sa bahay. Wala ang nanay ko. Nagsabi na kinabukasan na daw siya makakauwi. Ang pag-iisa ko sa bahay ay parang isang himalang kalayaan. Walang maninigaw, walang magmumura,
walang mag-uutos, at higit sa lahat, walang mangmamaliit, mananakit sa akin. Sulong-solo ko ang bahay. Nagbabasa lang ako ng comics nang makaramdam ako ng antok. Nakatulog na pala ako. Paggising ko, naririnig ko na lang na parang may umaangil na sa bakuran ng bahay namin. Ha? Sino yan? Walang sumasagot sa tanong ko. Patuloy lang ang angil at malalakas na kaluskos. Nang maglakad pa ako ng kaunti, nakita ko ang nanay ko na nakahandusay. Sa ibabaw niya ay merong isang mabangis na nilalang. Isang halimaw. Kinakain ng halimaw na yun ang laman loob ng nanay ko. Sa mga sandaling yun, Kabanong, ay napatili na lang ako. Nagising na lang ako nang pagsasampalin ako ni nanay. Hoy, wisit ka! Kaaga-agay sigaw ka ng sigaw, bakla ka! Hayop! Ay, Mudang, ayos ka lang? Patagin ng tiyan mo kung may bitok ka pa. Hoy, siraula! Anong tingin mo sa akin? Walang laman loob? Ay naku, bumangon ka na! Nakahatawin kita ng lamesa dyan! Magsahin ka na! Magluto ng ulam! Wisit na baklang ito! Madapog niyang isinarado ang pinto ng kwarto ko. Napapailing na lang ako noon, Kabanong. Akala ko'y totoong kinakain na ng aswang ang nanay ko. Para kasing parte ng realidad ang panaginip kong yon. Parang totoong totoo. Kung hindi lang siguro ako nagising ni nanay, baka nakulong na ako sa panaginip na yon. Ay naku, panaginip lang pala. Diyos ko Lord! Kakabasa ko kasi ng comic si Tay eh. Napabuntong hininga na lang ako at agad na bumangon. Pinagluto ko na lang siya ng makakain dahil kakauwi lang niya nung umagang yon. Pagsapit ng tanghali, naging abala rin ako sa paglilinis ng bahay. Meron na naman kasing bisita ang nanay ko. Hindi ko alam kung sino. Nasanay na lang ako sa loob ng isang linggo. Palagi na lang may tagalabas na dumarating sa bahay namin. Malamang sa malamang, hindi na naman ako makakatambay sa bahay. Inabot na ako ng gabi sa lansangan. Wala naman ang dalawa kong kaibigan dahil may kanya-kanya rin silang pinagkakaabalahan. Isa pa, ayaw ko rin naman silang abalahin. Eto na naman ang bakla. May isang nakatulala sa kawalan. Palis na sana ako sa tulay nung mga sandaling yon. Pero biglang may tumayong lalaki sa bandang dulo ng tulay. Bumunot siya ng sigarilyo, tumingin ng seryoso. Ako naman, kinilig ng kaunti. Akala ko kasi bet niya ako. Lumapit ako ng bahagya para makita ang buong mukha niya. Gwapo rin naman siya, Kabanong. Kaso maputla ang balat. Parang hindi naaarawan. Kuya, may tanong ako, kuya. Ako ba kinakausap mo? Kuya, wala namang ibang tao dito eh, tayo lang. Tayo na lang kaya. Ha? Pinagsasasabi mo? Biro lang naman. Ikaw naman, no? O ano itatanong mo? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Galit ba din sa'yo ang nanay mo? Bakit? Masama bang narito ako? Iba itong tulay? Ay, masyado ka namang seryoso. Nagtatanong lang naman ako eh. Warla ka kagad ha? Ay, Jano nga palang pangalan ko. Jonah kapag gabi. Kaya call me Jonah tonight ha. Bakla ka pala eh. Bakit? Kaya mo ba sa mga bakla? Hindi ka ba nakikipagkaibigan sa mga bakla? Wala naman akong pakialam sa kasarian ng mga tao. At wala rin akong pakialam talaga sa mga tao. Ay, bakit? Alien ka ba? May kailangan ka ba sa akin, ha? Wala naman. Kinakausap lang kita kasi wala akong makausap eh. Bakit? Wala ka bang kaibigan? Meron. Kaso abala sila ngayon eh. Lonely tuloy ang baklang to. Halis na ako. Ay, sandali. Anong pangalan mo, Box? Hindi ko basta-basta sinasabi pangalan ko sa mga hindi ko naman kilala. Ay, Vongga. Mysterious effect ang koya mo. Hindi ko na siya sinundan pa, Kabanong, dahil mukhang ayaw naman niya akong maging kaibigan.
Pero nagpasalamat na lang ako kasi kahit papaano meron akong nakausap. Naglakad na lang ako pauwi. Anong oras na rin yun? Naisip ko na baka lasing na sila nanay sa bahay. Habang naglalakad ako, nakakasalubong ko ang mga nakainuman ni nanay. Pinag-uusapan nila ang nanay ko. Sinasabihan nila ng kung ano-anong hindi maganda. Gusto ko na sana silang kumprontahin kabanong kaso naisip ko na magagalit lang din si nanay kapag ginawa ko yun. Kaya naman hindi na lang ako kumibo. Pero sa loob-loob ko, nakaramdam na lang din ako ng awa sa nanay ko. Pag-uwi ko, tulog na si nanay. Kagaya ng palagi kong ginagawa, linis pa rin ako ng linis. Pagkatapos, ang kinain ko na lang ay ang mga natira nilang pulutan. Wala rin naman kasing matinong pagkain sa bahay noong mga oras na yon. Natulog ako matapos ng mga ginagawa ko at sa hindi ko naman inaasahan na naginip na naman ako ng tungkol sa mga aswang. Akala ko'y normal lang yon dahil 2 beses pa lamang naman nangyayari. Pero sa halos 2 linggo nang nakalipas, napapadalas ang pagpasok ng masamang panaginip sa akin. Kadalasan ay puro aswang ang naroon. Akala ko'y dahil lang yon sa mga comics na binili ko. Pero kahit na pinagtatapon ko na ang mga comics na yon, ay wala namang nagbago. Nananaginip pa rin ako ng mga may kinalaman sa mga aswang. Kahit paulit-ulit akong magdasal, hindi yun nawawala. Palagi akong binabangungot. At dahil nga roon, may mga pagkakataon na hindi na lang ako natutulog sa gabi. Hinihintay kong sumapit ang umaga sa takot na baka hindi na ako magising. Ang problemang ito ay sinasabi ko rin kay Warren at Vicente. Maging sila'y nababahala na rin. Sa loob lang kasi ng 2 linggo, kitang-kita ang malaking pagbabago sa akin. Nangangayayat ako dahil madalas akong walang maayos na tulog. Uy, hindi pwedeng habang buhay na ganyan ka kasi kalusugan mo naman ang madadali niyan. Ano nga gagawin ng baklang to? Hindi nga mawala-wala ang masamang panaginip na yun eh. Yan kasi, basa ka ng basa ng tungkol sa mga aswang na yan eh. Tingnan mo nangyayari. Hanggang sa panaginip mo, nabubuhay na sila. Baka nga ako nananaginip kasi totoong may aswang. O baka pangitain yon. Hindi naman totoong pangitain. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala to, paring Warren. Paano kung pangitain nga yun? Na magiging totoo yun? So anong gagawin natin? Oo nga, what to do? Help me naman Meron akong alam na pwedeng makatulong sa iyo. Kailangan mong kumonsulta sa isang albularyo. Baka kasi mamaya may nangyayari ng kababalagan sa iyo. Kailangan natin malaman kung anong mga dahilan. Hindi ko kilala yung albularyo pero minsan na siyang nabanggit sa akin ng pinsan ko. Magaling daw yun. Napagaling yung malaking bukol sa singit ng syota niya. Kaya yun, ali bembang na silang dalawa ngayon. Uy, safe ba yung albularyo na yan? Sino ba yan? Sige, tatawagan ko yung pinsan ko para maitanong. May bayad ba yan? Sa pagkakaalam ko, donation lang yun. Pero kami nang bahala ni Warren doon. Umuwi na muna ako sa bahay para magpalit ng mas maayos na suot. Inaalala ko kasi na baka magalit ang albularyo kapag nakita niya akong nakasuot ng short na maikli. Baka kasi galit din siya sa bakla. Makalipas ang ilang minuto, sumakay na rin kami ng tricycle para puntahan ang sinasabing albularyo. Nasa baryo yun ng San Carlos. Medyo malayo sa amin. Pero wala namang mabigat na traffic kaya halos kalahating oras lang ang biyahe namin. Pagdating namin ng San Carlos, unang tanong pa lang sa mga nasa bungad ay tinuro na kagad nila ang tirahan ng nasabing albularyo. Kilalang kilala pala yun doon, kaya hindi na kami nahirapang hanapin siya. Parang kinakabahan ako dito pre. Parang bahay to ng leader ng mga rebelde. Ganitong-ganito yung napapanood kong palabas ni Fernando Po Jr. Palabas lang yun. Hello? Opo. May tao ba there? Ano kailangan niyo sa akin? Magandang gabi po. Kayo po ba si Mang Roel, yung albularyo? Ako nga. Bakit? May problema ba? Nagpagamot na kasi sa inyo yung kasintahan ng pinsan ko na may bukol sa singit.
Nirekomenda niya po kayo sa amin eh. Ito po kasi kasama namin. Meron po siyang gustong ikonsulta. Okay, sige, pumasok kayo. Pero bago kayo pumasok ipahid niyo muna yung nasa balde sa braso ninyo. Para saan po yan? Gusto ko lang makasiguro na ang tinatanggap kong tao hindi aswang. Hindi aswang? Bakit? Aswang ba kayo? Nako, hindi po. Yun nga po yung problema namin eh. Aswang ang problema nyo. O siya, sige. Ipahid nyo na yan at pumasok na kayo kagad dito sa bahay ko. Matapos naming ipahid ang tubig na malabo na nasa balde, ay agad na rin kaming sumunod sa matanda. Nalaman namin na kinatasambawang pala ang tubig na yon. Pinupo niya kami sa mahabang upuan na yari sa katawan ng punong nyog. Nililibot ko na ng tingin ko ang maliit pero organisado niyang bahay. Marami mga burloloy na nakasabit sa pader. Meron ding mga nakadikit na iba't ibang uri ng itak at katana. Itong mga itak at katana na yan ang madalas kong gamitin kapag may tinutugis akong aswang. Grabe, talaga pang may aswang ano? Ay bakit? Anong akala nyo? Trip-trip lang na mga matatanda ang pagsasabi na merong aswang? Hindi po ako naniniwala sa sinasabi nyo pero mahirap po kasing paniwalaan kapag walang katibayan na may aswang eh. Hindi pa kasi kami nakakakita ng totoong aswang. Ay sandali lang. Lumapit ang matandang lalaki sa isang aparador. Meron tong kinuhang mga papeles. Binuksan niya yon at inilapag sa lamesa. Pinakita niya sa amin ang mga larawan kung saan naroroon ang aswang. Nakita rin namin siya sa larawan na yon kaya kumpirmadong kuha ang larawan na yon na kasama siya. Kuha yan 4 na taon nang nakalilipas. Ang kamera pa na ginamit dyan kamera ng isang dayuhang journalist na si Mr. Ong. Wala pa sa Korea. Siya ang kasama namin nung hinuli namin ang aswang na yan. Ang kaso, dahil nanlaban ng aswang na yan at tinangka kaming patayin, napilitan kaming tunasin na lang siya. Shucks! Real na real pala talaga ang mga nilalang na yan ano? Naintindihan ko naman na mahirap talagang paliwalaan. Ang palaging tanong sa akin ng mga tao, totoo ba o hindi? Hindi na ako masyadong nagpapaliwanag kasi hindi makikinig ang mga taong ayaw makarinig ng salungat sa paniniwala nila. Pero kayo, alam kong naniniwala kayo kahit na meron kayong agam-agam. Pero ano bang nais niyong ikonsulta sa akin? O sige na, sabihin mo na. Kasi po, nitong nakaraan, nahilig po kasi ako sa pagbabasa ng mga comics na tungkol sa mga aswang. Tapos, isang beses, na naginip po ako. Sa panaginip ko, kinakain ng isang aswang ang laman loob ng nanay ko. Tapos makalipas lang ilang araw, sunod-sunod na ang panaginip ko na laging naroon ang aswang. Minsan, nananaginip ko, marami daw silang pinapatay ng mga tao. Minsan naman hinahabol ako. May pagkakataon din na itong 2 kaibigan ko po ay nilalapan ng 4 na aswang. Tinapon ko na nga lahat ng comics kong aswang Pero tuloy-tuloy pa rin ang panaginip ko. Nahihirapan na nga akong matulog kasi natatakot po ako na baka kapag natulog ako, hindi na ako magising. Maraming dahilan kung bakit bigla ka na lang nagkaroon ng kanyang panaginip. Unang-una, pwedeng dahil nga yan sa mga binabasa mo. Ang utak kasi natin madaling nakakahakot ng mga detalye kung ito'y binabasa natin. At ang mga detalye na ito ay matagal mawala kumpara sa napapanood natin sa mga telebisyon. Kung nagbabasa ka bago matulog, malaki talaga ang tsansa na madala mo ito sa panaginip mo. Pero hindi ito dapat umaabot ng ilang araw. Dahil sa dami ng pumapasok sa utak mo, hindi naman pwedeng ang tungkol sa aswang lang ang nagsusumiksik doon. Isa sa mga tinitingnan kong dahilan dyan baka meron kang nakasalamuhang aswang. Ang isang aswang kasi, kapag tinangka nilang mambiktima gamit ang kanilang kakayahang makapaghipnotismo, at kung hindi sila nagtagumpay sa binabalak nila, maiiwan ang epekto ng hipnotismo sa ibang paraan. Mararamdaman yun ng biktima sa oras na siya ay nasa realidad na. At dyan na pumapasok ang bangungot. Ibig niyo pong sabihin, may aswang na nagtangkang mang-hypnotize sa baklang ito? At hindi siya nagtagumpay. Siguro
dahil nagkaroon siya ng problema sa konsentrasyon. O baka naman maraming tao sa paligid kaya hindi niya yun nagawa. Pero huwag ka mag-alala. Hindi alam ng aswang na dinadanas mo yan. Wala siyang ideya na may epekto pa rin ang ginawa nila kahit na hindi sila nagtagumpay. Ganun pala yun? Kakaiba naman pala ang mga aswang na yan. Matataas na uri ng aswang lang ang may kakayahang makagawa ng ganon. Bakit naman siya bibiktimahin ng mataas na uri ng aswang? Ano bang meron dito sa kaibigan namin? Yon ang hindi natin alam. Sa ngayon, tutulungan ko na muna siya kung papaano makabalik sa normal ang buhay nitong kaibigan ninyo. Alisin nyo na lang po yung mga masasama kong panaginip. Magiging maayos na po ang buhay ko. Gustong-gusto ko nang matulog na maayos eh. Huwag ka mag-alala. Madali lang yung problema mo. Kailangan mo lang sundin ang mga ipapagawa ko sa iyo. Maya-maya pa, may mga pinaliwanag na sa amin na matandang albularyo. Inilabas na niya ang mga kulay itim niyang kandila. May kinuha rin siyang itim na tela na pabilog na kakasya ang 3 tao. Isinama niya kami papunta sa likuran ng bahay niya. Merong patag na pwesto doon. Inilatag niya ang itim na tela at saka sinindihan ng mga kandila. Nagkakatinginan nga kaming 3 nang mapansin na hindi namamatay ang sindi ng kandila kahit na may kalakasan ng ihip ng hangin. Pinaupo niya ako sa itim na tela. Meron siyang ipinahid sa noo ko. Maya-maya lang, nakaramdam na ako ng kaunting pagkahilo. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta, nawalan na lang ako ng malay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang boses na matandang albularyo na hindi naman malinaw. Gising ko, 2 oras na pala ang nakalipas. Tapos na ang panggagamot sa akin. Pawis na pawis ako. At para bang sobrang gumaan na rin ang pakiramdam ko. Nasaan na po yung 2 kong Frenny? Yung isa nagpaalam kasi pinatawag ng tatay. Yung isa naman, yung Warren, inutusan kong bumili ng makakain natin kasi kailangan mong kumain dahil alam kong gugutumin ka pagkatapos. Maayos na po ba ako? Hindi na ba ako mababangungot? Huwag ka mag-alala. Hindi na babalik ang masasamang panaginip. Ay, mabuti naman po kung ganon. Maraming salamat po talaga. Akala ko po habang buhay na akong gising eh. Ayoko na kasi talaga matulog. Tatanong lang ako sa iyo pero huwag mo sanang mamasamain ha. Gusto ko lang namang makumpirma. Itatanong niyo po ba kung bakla ako ah? Napangiti na lang siya sa akin, Kabanong. Hindi ko alam kung bakit parang pakiramdam ko. Wala akong nararamdamang panghusga mula sa kanya. Halos lahat kasi na matatandang nakakausap ko, lalo na kung lalaki, palagi akong pinandidirihan dahil lang sa kasarian ko. Opo, bakla po ako. Ayaw niyo po ba sa bakla? Hindi naman sa ayaw. Inaalam ko lang naman para alam ko rin kung anong pwede kong itawag sa iyo ngayon. Kung pwede ba kitang tawaging sir o mas gusto mong ma'am? Ay, kahit ano na lang po. Yung iba nga po, pare tawag sa akin kahit nakasuot ako ng maikling short. Pero wala naman po problema sa akin kasi alam ko naman sa sarili ko na lalaki po akong ipinanganak. Mukha yatang hindi naging magandang trato ng lipunan sa iyo, ano? Hay, sinabi niyo pa. Ganun naman po talaga kapag naiiba ka sa paningin nila eh. Hindi ka nila itatrato ng tama. Bata pa lang ako, ganito na ako. Bata pa lang ako, nararanasan ko na yung pang-aabuso sa akin. Pero, kiberla. Kinakaya ko naman eh. Kahit nga ang sarili kong ina eh, wala namang pakialam sa akin. Kiber lang ng kiber. Ha? Anong keber? Kiber? Parang sige lang, ayos lang. Ganun. Pero alam mo, bibihira na lang ang taong kagaya mo ah. Ang alin? Ang taong inaabuso pero hindi lumalaban? Ang taong busilak pa rin ang puso kahit na hindi patas ang lipunan sa kanya. Kailangan magpakabait para magkaroon ng pwesto sa langit eh. Kapag nategi na ako.
Sabi kasi ni Mudang, ang mga bakla daw walang puwang sa heaven. Kaya kailangan ko maging good girl sa mata ni Lord. Kayo po, ano po bang tingin nyo sa mga kagaya kong bakla? Sa totoo lang, meron din akong anak na bakla. Kaya hindi ka na bago sa paningin ko. Ang ibig kong sabihin, normal lang para sa akin. Hindi naman ako kagaya ng ibang tatanda dyan na kinamumuhian kayo. Magulang rin kasi ako at naiintindihan ko ang anak ko kung bakit yun ang pinili niyang kapalaran. Sana lahat may tatay na kagaya niyo. Alam niyo yung tatay ko po kasi hindi ko naman kilala Sabi ng nanay ko, bata pa lang ako'y iniwanan niya kami. Ano bang dahilan at iniwan niya kayo? Ang sabi po kasi ng nanay ko, bigla-bigla na lang daw umalis 6 na buwan pa lang matapos akong ipinanganak. Kaya yung nanay ko, ayun, galit na galit sa kanya. Pati tuloy ako'y nadamay. Ako ang palagi niyang pinagbubuntunan ng galit niya. Kung sakali bang makita mo yung tatay mo magagalit ka ba sa kanya? Kasi di ba iniwan ka niya? Hindi po ako makaramdam ng galit sa tatay ko Kasi sa poder ng nanay ko parang impyerno naman ang buhay ko. Kaya naisip ko, kung makikita ko ang tatay ko, saka sakaling matanggap niya ako. Baka sakali lang naman, di ba? Pero hindi naman talaga ako umaasa Yung nanay ko nga hindi ako matanggap, tatay ko pa kaya. Matatanggap ka nun. Makay nakakasigurado. Wala lang, nararamdaman ko lang. Mang Ruel, maraming salamat po Trabaho ng isang albularyo na manggamot kaya walang anuman. Hindi lang po dahil doon. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagtanggap ngayon. Pangatlong tao na po kayo na tumanggap kung sino ako. Ngumiti na lang sa akin si Mang Ruel Cabanong. Maya-maya lang din dumating na rin si Warren, dala ang pagkain. Sabay-sabay kaming kumain noon. Pagkatapos, sinabihan ako ni Mang Ruel na doon na muna magpalipas ng gabi. Masyado na raw kasing mahamog sa labas. Hindi naman ako buntis para maging sensitibo sa hamog, pero tinanggap ko ang alok niya. Hindi ko rin alam kung bakit. Kinaumagahan, maaga kong nagising. Hindi kasi ako mapalagay kapag hindi ko pamamahay ang tinulugan ko. Pagdungaw ko sa labas, nakita ko si Mang Ruel na abalang naglalaga ng kung ano. Gising ka na pala. Nagising ka ba sa pagsisibak ko? Hindi naman po. Hindi ko po kasi bahay ito kaya kusa ako nagigising ng maaga. Kung ganun kumain ka na muna. Naglalaga ako ng kamoting kahoy Ay, paborito ko po yan. Talaga? Pareho pala tayo. Hindi ko alam kung bakit magaan ang kalooban ko sa matandang yon, Cabanong. Pakiramdam ko matagal ko na siyang kilala. Hindi kasi ako nahihiya. Komportable ako nagsasalita at nagkukwento. Matapos ang almusal, dumating na rin ang 2 kong kaibigan. Sinundo na nila ako dahil wala pa akong pamasahe pa uwi. Ano? Kumusta? Wala na ba yung masamang panaginip mo? Ano, ayos ka na ba? Well, nakatulog naman ako na maayos. Wala na yung masamang panaginip. Ang galing nga ng thunders na yun no? Paano niya kaya nagawa yun? Goods na ang feelings ko. Mabuti naman kung ganon pero ano? Meron kang problema. Problema? Naman. Ang nanay mo. Kinabahan na kagad ako pagkasabing yun pa lang ni Vicente. Kaya nang makarating na kami sa amin, parang ayaw kong umuwi. Natatakot ako na baka kung ano na naman ang gawin niya sa akin para mapahiya. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Pagpasok ko pa lang sa bakuran namin, pinaghahagis na niya ang mga damit ko. Walang yakang bakla ka! Lumayas ka na rito kung hindi lang din kita mapapakinabangan! Umudang naman! Ano na naman ba ginawa ko? At anong ka pa? Kagigising ko lang, walang pagkain, wala lahat. Tapos hindi mo pa inabangan si paring Tobias kanina. Uutang ako sana kaso wala namang gumising sa akin. Ayun, nakaalis na. Wala tuloy akong pera ngayong visit ka.
Kaya ngayon, damputin mo tong mga gamit mo. Lumayas ka na rito, Vincent! Mudang naman, wala akong mapupuntahan. Ito lang ang bahay na natutuluyan ko. Wala akong pakialam. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang buhay ko dahil sa kamalasan na dala-dala mo. Mudang, wag po please. Magiging palaboy ako sa environment. Environment mo, mukha mo. Bahala ka sa buhay mo. Punong-puno na ako sa pagiging walang kwenta mong tao. Hindi ko sinabi sa mga kaibigan ko na napalayas ako ng bahay. Ang alam lang nila ay nagalit sa akin ng nanay ko dahil wala akong naihandang pagkain nung umaga. Wala akong nagawa, Kabanong. Kailangan kong umalis. Hindi ko na rin kinaya ang kahihiyan na dinudulot niya sa akin sa harapan ng mga tao. Bitbit ko ang mga damit ko na ipinasok ko na lang sa malaking plastic na itim. Para akong pulubi na umalis sa amin. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Pero hindi ko na lang sila pinansin. Inabot na ako ng gabi sa lansangan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na rin naman inabala pa ang kaibigan ko. Alam ko rin naman kasi na marami na silang iniisip at ayaw ko na rin makadagdag pa sa mga responsibilidad nila. Ay, naku naman talaga ang life ng baklang tuwa. Napakamiserable. Habang naglalakad ako sa gilid ng daan na medyo madilim na rin at wala nang ganong taong dumadaan, isang babaeng tumatakbo ang pumukaw sa aking atensyon. Para siyang merong tinatakasan. Lalapitan ko sana siya pero bigla naman siyang lumiko sa kabilang kanto. Pagtingin ko, may lalaking sumusunod sa kanya na hinahabol din siya. Sa kuryosidad ko, agad akong pumunta ron. Nasa ilalim sila ng poste ng ilaw. Kaya naman, namukaan ko ang lalaking yon. Siya ang lalaking nakausap ko sa tulay. Hala siya? Bakit hinahabol yung babae? Magsyota ba sila at magkaaway sila ngayon? Diyos ko, pag-ibig nga naman. Aalis na sana ako pero nakita kong nawalan ng malay ang babae. Pinasa ng lalaki ang babae sa balikat nito. Kinabahan na ako noon, Kabanong. Sa isip-isip ko, kidnapper pala ang lalaking yon. Kaya pala nung kinakausap ko siya, pakiramdam ko may kakaiba sa kanya. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang sumunod na nangyari. Biglang tumalo ng mataas ang lalaki papunta sa bubungan ng bahay na nasa harapan niya. Pagkatapos noon ay hindi ko na siya nakita. My God! Ano yun? Teka, Superman? Bakit siya ganun kataas tumalon? Diyos ko, die! Sa takot ko, kahit na alam kong wala naman na akong babalikan sa baryo namin umuwi na lang ako roon. Tumambay ako sa nakasaradong tindahan dahil anong oras na rin naman noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko naman si Mang Ruel. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa lugar namin, pero lumapit siya sa akin nang makita niya akong nakaupo doon. O, dyan na. Anong ginagawa mo dyan? Inaabangan mo ba yung truck ng basura kaya may hawak ka niyan? Ay, hindi po ito basura. Mga damit ko po ito. Ano? Mga damit? Bakit? Itatapon mo ba? Ano naman yan? Ay, hindi po. Hindi ko po itatapon ito. Eh, anong ginagawa mo riyan? Gabing-gabi na. Kasi pinalayas na ako ng nanay ko. Wala akong mapuntahan. Ay, pambihira. Yan na yan, saan ka na ngayon? Dito po. Ay, siya nga po pala. Ano pa ginagawa niyo dito sa baryo namin? Malayo po kayo dito Eh, hindi ko nga rin alam na taga rito ka pala. Eh di sana nagpasama ako sa iyo. Meron kasi akong ginamot dito kaninang hapon. Eh medyo napakwento, kaya yan, ginabi tuloy ako. O sige. Teka, wala ka matutuluyan ka mo, di ba? Wala nga po. Eh di, doon ka na muna sa akin. May isa pa namang kwarto sa bahay ko. Po? Sigurado po kayo? Ay, nakakaya naman po. Sa mundong ito, nauunang namamatay sa gutom ang mga taong mahiyain. Kaya dapat matutunan mo rin kung kailan kakapalan ng mukha mo. Sige na, tara na.
Kinapalan ko na lang din talaga ang mukha ko noong mga sandaling yon, Kabanong. Wala na rin kasi talaga ako mapupuntahan. Mabuti na lang din, may nasakyan pa kami pabalik sa bahay ni Mang Ruel. Pagdating namin, agad ko namang kinuwento ang nasaksihan ko. Ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na aswang ang nakita ko. Dagdag pa niya, ang mga aswang daw ay parang nakaabot na sa lugar namin. May mga ginagawa raw kasi ang mga nilalang na iyon na kung saan karamihan sa binibiktima ay mga babae. Natawa pa nga ako kasi sabi ko, malabong mabiktima ako. Pero sabi ni Mang Ruel, hindi pa rin ligtas kasi ang mga lalaki. Ang mga lalaking biktima naman daw ay ginagawang pagkain ng mga nilalang na yon. Kinaumagahan, maganda ang gising ko dahil masarap ang tulog ko. Wala nang panaginip, wala nang bangungot. Paglabas ko ay nakahanda na ang mga pagkain pang almusal. Wala nang hiya-hiya. Kumain na kagad ako, Kabanong. Mukhang nagutom ka talaga. Kasi umalis ako sa amin kagabi nang walang matinong kain eh. Ayos lang yan. Kumain ka ng marami. Ay, siya nga pala. Meron akong gustong ialok sa iyo eh. Baka naman gusto mo. Iaalok? Ano po yun? Gusto mo bang matutunan kung paano ipagtanggol ang sarili mo sa mga nang-aabuso sa iyo? Pati na rin sa mga aswang. Ano bang tinutukoy nyo? Tuturuan kita kung paano maging manunugis. Po? Sigurado po kayo? Bakit kung makatingin ka sa akin, imposibleng turuan kita? Ay, hindi naman po. Kasi bakla ko, diva. Wala naman yatang bakla na manunugis. Kasi kailangan dyan matapang. Matapang din naman ng mga bakla. At ang katapangan naman wala sa kasarian. Ano naman kung bakla ka? Minsan nga, mas lalaki pa sa lalaki ang mga bakla eh. Kasi natatakot ako na baka madismaya lang kayo sa akin. Hindi. Alam ko kung ano ang kapasidad mo. Kahit na sa maikling panahon pa lang tayo nagkakakilala. Di, kung yan po ang sabi nyo, di, susubukan ko po. Matapos namin makapag-almusal, Kabanong, inabutan na niya ako kagad ng itak. Sinimulan namin ang mga madadaling galaw. Habang ginagawa namin yon, meron mga taong napapadaan sa harapan. Ang iba, natatawa. Ang iba, napapailing. Parang yun ang unang beses na nakakita sila ng bakla na magiging manunugis. Hindi ko na lang yung pinansin, Kabanong. Inisip ko na lang na kapag natutunan ko ng ipagtanggol ang sarili ko, wala nang mang-aapi o hahamak sa akin. Tumagal ng 1 linggo hanggang sa sumapit na sa 1 buwan. Malaki na ang ipinagbago ng katawan ko. Masasabi kong nagkaroon na ako ng lakas na di gaya ng dati na lalamya-lamya. Bukod kasi sa mga galaw, ginawa rin ni Mang Ruel ang makakaya niya para maging matibay at malakas ang aking katawan. Pero hindi pa lahat ay natutunan ko, lalong-lalo na sa mga galaw. Wala pa akong ganong alam. Ang mga alam ko lang ay mga pangkaraniwang natututunan ng mga baguhan. Walang ya. 1 buwan ka lang namin hindi nakakasama. Ang laki na ng pinagbago mo ah. Tingnan mo, ang laki ng mga muscles mo. Hindi ka na mukhang princess niyan. Parang anumang oras handa ka ng mambigwas ang sabi kasi ni Mang Ruel, kailangan ko raw talaga ng muscles para maging strong ang bakla. Hindi naman sa tutol ako dyan Pero alam mo, sigurado ka na ba sa papasukin mo? Delikadong gawain ang pakikipagtugi sa mga aswang. Kesa naman yurakan lang ng nanay ko ang pagkatao ko. Ilalaan ko na lang ang buhay ko sa pagtugi sa mga aswang para kahit papano meron ako nagagawa para sa mga tao, diva. Alam mo, napakabuti mo talagang bakla. Biruin mo, wala nang ibang ginawa ang mga tao sa iyo kundi laitin ka pero ngayon handa ka pa rin protektahan sila. Kaya kayo naabuso kasi masyado kang mabait. Subukan mo naman kaya maging masama rin kahit paminsan-minsan. Loko, tinuruan mo pa talaga. Well, marami-rami pa akong dapat matutunan. Kaya hindi ako tumitigil na magsanay
Kayo, baka trip nyo rin. Kapag bigla nyo na lang namang naisip di samahan nyo ako. Nagkatinginan lang ang dalawa kong kaibigan. Tinapi ko na lang sila sa balikat dahil alam ko naman na wala rin talaga silang balak na sumama sa ganoong trabaho. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na rin ako sa kanila. Sumapit na ang gabi. Pagdating ko sa bahay ni Mang Ruel, inabutan ko siyang papaalis na. Nagmamadali naman akong lumapit sa kanya. Oh, Mang Ruel, saan punta nyo? Gabi na. May nakapagsabi sa akin na kasamahan. May binibiktimang mga babae ang binatang aswang sa bandang bayan. Kailangan kong puntahan. Ay, pwede ba? Gusto ko sanang sumama Hindi na. Hindi pa natatapos ang pagsasanay mo. Delikado kung sasama ka. Gusto ko sanang sumama. Ito na rin yung pagsasanay ko. Aktual na pagsasanay. Di ba, Pongga? Dumito ka na lang muna. Mang Ruel, sige na. Bet ko talaga makita kang nakikipaglaban Mas matututo ang baklang to kung harapan ko mapapanood. Kuminga ng malalim si Mang Ruel. Dahil sa kakulitan ko, sa bandang huli ay napapayag ko na rin siya. Isinama na niya ako sa lakad niya. May isa siyang kasamahan na naghihintay sa kanto. Gamit ang tricycle, inihatid kami noon sa bayan. 9:00 pa lang noon, marami-rami pa ang mga tao sa paligid. Pero meron kaming tinumbok na daan na kung saan papunta na sa hindi na mapupuntahan ng mga tao. May mga poste naman ng ilaw pero nakakabingi ang katahimikan doon. Sa mismong lugar na ito nag-aabang ang mga aswang para mambiktima ng mga babae. 2 babae na ang nakukuha rito. Anong ginagawa ng mga pulis? Sabi sa nakuha kong impormasyon 1 beses lang silang nagbantay rito. Tinigilan na rin nila kagad nang wala naman silang matsyempohan. Ay nako, nagpapalaki lang talaga ng tummy ang mga yan Huwag ka nang maingay. Kailangan natin mag-obserba at makiramdam sa paligid natin. Halos kalahating oras din kaming naghintay sa gilid ng kalsada, Kabanong. Nasa likuran lang kami ng poste. Mga ilang sandali lang, natanaw na namin ang isang babae. Isang estudyante na mukhang walang pakialam sa paligid niya. Ayon kay Mang Ruel, kumukulo na raw ang langis na lana. Isang indikasyon na ang aswang ay nasa paligid na. Inilabas na ni Mang Ruel ang mahaba niyang katana. Habang ako naman ay dinukot na rin ang hawak na itak. Maya-maya pa, ayan na sila! Biglang tumakbo si Mang Ruel at saka hinila ang babae papunta sa akin. Sinaluko ang babae at tumilit kami para hindi siya mapahamak. Samantala, napatigil naman ang lalaking aswang sa gagawin niya nang makita si Mang Ruel. Huli ka, Balbon! Sinasabi ko na nga ba merong pakilamero. Hoy, Koya! Aswang pala? Kaya palang putla mo nung nag-usap tayo nung una. Ikaw pala yan. Hindi ko inakala na may manunugis na bakla. Ay, grabe siya. Ako nga hindi ko inakala na merong pangit na aswang Pangit? Sus, kunwari ka pa. Gustong-gusto mo nga ako kaya ka nagpapansin sa akin nun Ay, wow! Bongga! Assuming ang palakang ito. Mang Ruel, turuan mo nga ng leksyon ng etsuserang yan. Ako nang bahala sa aswang na ito. Akala mo naman mananalo ka sa akin? Matanda ka na, nirarayuma ka na. Ganun ba? Nagsalupong ang kilay ko dahil sa pagtawa ni Mang Ruel. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawang tumawa ng ganoon kahit halata namang nasa panganib kami. Anong nakakatawa, tanda? Nakakatawa ka kasi bagito ka pa pala. Kasi kung matagal ka ng aswang, dapat makilala mo ako. Ay teka, hindi ka ba nasabihan ng pinuno ninyo tungkol sa isang matandang manunugis na umubos na mga kasama nyo sa silangan? Sandaling napatahimik ang lalaking aswang, Kabanong. Parang nag-iisip siya. Pagtingin niya kay Mang Ruel ay biglang nanlaki ang mga mata nito. Parang naalala na niya ang tungkol kay Mang Ruel. Ano? Mukha yatang bumalik na sa isipan mo, iho Naalala mo na ako? Ano naman kung ikaw yun? Mga tangang aswang lang kasi ang nakakalaban mo
ibayin mo sila sa akin. Ay, Jana, patakasin mo na yung babaeng yan. Sisimulan ko ng tunasin to. Sis Wang, gora ka na. Take care ha. Huwag syunga-syunga sa susunod, okay? Tumungo-tango ang babae at nagmamadali na ring tumakbo. Hindi pa nakakalayo nadapa na naman kagad. Buti na lang tumayo ulit at nagpatuloy sa paglayo. Samantala, mabilis namang inatake ng lalaking aswang si Mang Ruel. Medyo nakakaramdam ako ng pagkamangha sa kanilang dalawa. Para kasi ako nanonood ng isang pelikula. Masyadong mabilis ang aswang, pero magaling din namang umilag si Mang Ruel. Ngayon lang ako nakakita ng isang matanda na akala mo walang sakit na nararamdaman sa tuhod tuwing gabi. Eto naman, kaya ba? Di pa ako pinagpapawisan Paano ka pagpapawisan Ngayon ka na mamamatay. Pagpapawisan ka kapag nainita ka na sa loob ng kabaong. Yan ang gusto ko. Talagang pumapalag. Tumistansya ang aswang. Muli namang lumapit si Mang Ruel. Umikot ito ng mabilis at saka hinataw ang katana. Hindi nakailag ang lalaking aswang. Tinamaan yun sa braso hanggang sa balikat. Dahil dito, nakaramdam na ito ng pagkailang. Lumayo ito kay Mang Ruel at sandaling tumigil. Bakit? Anong problema, iha? Nagsisimula pa lang tayo Halika! Totoo nga sinasabi ni Pinuno. Hindi basta-basta matandang tinutukoy niya. Di kung ganon, gagamitin ko na ang alas ko. Haba, may alas ka pa pala talaga Muling gumapang ang aswang patungo kay Mang Ruel, pero hindi naman ito tumuloy. Nagtaka si Mang Ruel kung bakit. Yung pala, meron itong ibang binabalak. Merong inilabas na maliit na patalim ang aswang. Bigla niya itong pinukol kay Mang Ruel. Nagawa naman niyang ilagan yon. Kaya nga lang may kasunod pa palang binabalak ang aswang. Nang makakita ito ng tamang pagkakataon, pumukol ito ulit ng isa pang patalim. Kasing laki lang ng pako. Tumama yun sa bandang hita ni Mang Ruel. Dahil dito, napahinto siya sa pagkilos niya. Nagtataka habang nakatingin sa kalaban. Ito palang balak mo Isang uri ng patalim na ibinabad sa matinding pagpaparalisan ng laman ng isang tao. Hindi mo may gagalaw yung isang hita mo. Alam ko na to. May gumawa na sa akin ito. Isang oras lang naman ang itatagal nito Kahit pa, sa isang oras na yun, mapapatay na kita. Sa muling pag-atake ng lalaking aswang, naging mahirap na para kay Mang Ruel na umilag. Hindi na siya makalis sa pwesto niya dahil sa kaliwang hita niya na naparalisa. Parang bigat na bigat siyang buhatin yon. Maya-maya lang, nakita ko na lang nasugatan na siya, pero nanatili pa rin siyang nakatindig. Sa muling pag-atake ng lalaking aswang, Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Wala ka na magagawa. Hindi ka naaabot sa isang oras. Katapusan mo na. Away, bruha ka! nagulat ang aswang nang bigla kong tumakbo palapit sa kanya. Hinataw ko siya ng itak pero nagawa niya makailag. Sa lubong ang kilay niyang tumingin sa akin. Epal ka talagang bakla ka. Nakala ko manunood ka lang sa gilid kasi duwag ka Hoy, anong akala mo sa akin walang bayad? Hindi porke bakla ko takot na ako, no? Lalaki pa rin ako, bruha ka! Jana, delikado ang ginagawa mo. Mataas na level na aswang ang isang yan. Hindi mo siya kakayanin. Di, watch and learn. Hindi ako papatinag sa isang tong mukhang etsoserang palakha. Feeling pogi, bisaklat naman ang ilong. Anong sinabi mo sa ilong ko? Humanda ka sa akin. Nang makita kong gagapang na siya papunta sa akin, ay kinabahan na ako. Pero naalala ko ang mga turo sa akin ni Mang Ruel. Pagkalmot niya sa akin ay mabilis akong yumuko. Nailagan ko ang kamay niya. Nakakita pa ako ng tamang pagkakataon. Tinaga ko siya ng hawak kong itak. Nagulat siya sa ginawa ko. Akala niya ay hindi ko siya matatamaan. O ano, masyoket? The sword! Buti nga sa'yo! Buisit ka talagang bakla ka. Pakialamera ka. Ay, pakialamero pala. Oy, nalito. Palibasa mahina ang brain cells. Diyos ko, sumasakit ang ulo ko sa'yo, Jana.
Kalmalicious ka lang dyan, Mang Roel. This is my show na. It's showtime! Kabado ko pero nilakasan ko na lang ang loob kong umatake sa aswang, Kabanong. Sinamantala ko ang pagkakataon kong duguan na rin siya. Makailang ulit ko siyang pinagtatataga. Ilag lang siya ng ilag. Dahil sa pagiging kampante ko, nakakuha naman siya ng tamang pagkakataon para tamaan ako sa tagiliran. Sinuntok niya ako. Napatigil ako sa pag-atake nang maramdaman ko ang impact. Buwisit ka! Ang tigas naman ng tagiliran mong hayop ka! Wag ka! Muscles yan, no? Aray, in fairness, ang sakit ah! Hindi na ako umatake nung oras na yon, Kabanong. Naobserbahan ko kasi ang ginagawa niya. Nakakatama siya kapag ako ang lumalapit. Kaya ang ginawa ko, siya ang hinintay kong umatake. At sa bawat atake niya, palagi ko siyang naiisahan. Napansin na rin niya siguro yon, kaya tumigil na rin siya. Naghihintay na lang kaming dalawa kung sino ang susugod. Oy, alam na niya ang plano ng baklang to ah. Buti naman functional na ang brain cells mo, Koya. Palalagpasin ko ang gabi ito, bakla ka. At ikaw matanda ka. Babalikan kita. Sa susunod na pagbabalik ko, hindi na ako papayag na hindi kita mapatay. Nakakatawa kang aswang ka. Nagawa kang patrasin ng isang baguang manunugis na halata namang nilalaro ka lang. Ay, bongga! Kinilig naman ako doon, Mang Noel. Umuwi ka sa inyo, aswang. At sabihin mo sa amo mo na handang-handa kaming harapin kayo. Umangi lang ng malakas ang lalaki. Maya-maya pa'y tumalon na rin ito sa mga kabahayan. Mabilis ko namang nilapitan si Mang Roel nang makita kong nahihirapan na siya. My God! What to do, Mang Roel? Iwi mo ako. Nasa bahay ang gamot. Ay, bongga! Ano, lilipad tayo? Tricycle! Tumawag ka ng tricycle! Ang bihira ka naman, no? Oo nga pala. Okay, wait mo ko here ha. Tawag lang ako ng trike. Nagmamadali akong tumakbo habang kumikending. Pagdating ko sa kalsada, pinara ko kagad ang isang tricycle. Akala pa ng driver lalanding ko siya. Muntik pa akong tanggihan. Pinakitaan ko na lang ng malalaki kong muscle kaya natakot siya. Isinakay niya ako at binalikan namin si Mang Roel. Wala nang malay si Mang Roel. Agad namin siyang isinakay sa tricycle. Nakarating naman kami sa bahay niya. Pero hindi ko naman alam kung alin sa mga gamot niya ang dapat gamitin. Tensyonado na ako. Buti na lang ay nagising siya. Pero hirap na hirap pa rin siyang makagalaw. Unti-unti na kasing umakyat sa itaas ng katawan niya ang pagiging paralisado. Sa aparador, yung garapo na may takip na kulay puti, kunin mo. Wala akong sinayang na oras, Kabanong. Nagmamadali akong tumungo sa aparador at hinanap ang garapo na may takip na kulay puti. Nakita ko rin naman kagad yun. Para akong nabuhayan ng dugo. Pinainom ko siya ng kaunti. Isinandal ko siya sa pader at saka kumuha na rin ng maligamgam na tubig. Pinunasan ko ang katawan niya ng basang bimpo para mas mabilis na mabawasan ang init ng katawan niya. Matapos pa nga lang ng halos kalahating oras, naging ayos na rin ang kalagayan niya. Naigagalaw na niya ang kanyang buong katawan. Kaloka ha? Akala ko talaga going to heaven ka na, Mang Roel eh. Diyos ko Lord! Maraming salamat at hindi ka nataranta. Hindi. Nataranta kaya ako. Mabuti na lang talaga at nagising ka. Kasi kung hindi, ang sunod mong gising sa langit na. Malay ko ba sa mga gamot mo? Ikaw talaga. Pero maraming salamat pa rin. Kaloka ng bongga ang aswang na nakalaban mo. May utak din siya ha. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, mataas na uri na ng aswang siya. Hindi siya gaya ng mga aswang na nababasa mo sa comics. Paano yarn? Nakatakas siya. Magsusumbong sa bossing niya yon. Mas maganda nga yun para malaman ng amo niya na hindi tayo natatakot sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako noon, Kabanong. Pero sa loob-loob ko, may halong saya akong nararamdaman. Saya dahil kahit papaano, alam kong may napuntahan na mga natutunan ko mula kay Mang Roel. Nung gabing yun,
ay nagpahinga na muna kami. Agad siyang nakatulog at sumunod na rin ako. Kinaumagahan, maaga akong nagising para sana maganda ng almusal. Pero paglabas ko, nakita kong nakahanda na ang pagkain. Naku, so dapat na naghahanda ng pagkain natin kasi ikaw kagagaling mo lang sa sakit eh. Hindi ako sanay na pinaghahandaan ako. Isa pa, masaya ako kapag ginagawa ko ito. Ay siya pala, aalis ako mamaya ha. Meron lang akong kakausapin tungkol dun sa nangyari kagabi. Kaya ikaw, kung saan mo gusto pumunta pwede naman. Basta mag-iingat ka lang ha. Sa ginawa mo kagabi sa aswang na yon, malamang sa malamang isa ka na rin sa punteriya nila. Ay go! Punteriyahin nila. Kala nila takot ako sa kanila? No. Gusto ko yung tapang mo ha. Pero huwag ka maging kampante. O sige na, kumain ka na. Mabilis na lumipas sa mga oras. Umalis na rin si Mang Ruel. Ako naman ay pumunta na lang ulit sa baryo namin para makita ang dalawa kong kaibigan. Pagdating ko, nakakasalubong ko kagad ang nanay ko. Naninibago siya sa itsura ko. Kahit kasi bakla ko, hindi na ako nagsusuot ng pambabae. Simpleng polo at pantalon na lang. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ako naman napangiti. Akala ko sa pagkawala ko ng halos 1.5 buwan, magiging masaya siyang makita ako ulit. Pero nagkamali pala ako. Ana, bakit ka narito? Para ipakita yung mga muscle niyo? Diyos ko, kala ko bakla ka. Bakit may muscle ka na ngayon? Mudang naman. Lahat naman ng person sa mundong earth may muscle. Pilosof ka na ngayon? Just stating the fact. Bakit ka pa nandito? Huwag kayong mag-alala, Mudang. Hindi ko naman po kayo aabalahin. Nandito lang naman po ako kasi taga rito ang dalawa kong kaibigan eh. Ang dalawang tao na tanggap ang aking katauhan. Nagpaparinig ka ba? Hindi naman, Mudang. O sige na, aalis na ako. Pupuntahan ko na lang sila. Sandali! Ay, bakit, Mudang? May pera ka ba dyan? Pahingi nga. Ay, wala akong pera dito, Mudang. Ang sabihin mo, nakahanap ka na ng trabaho at ang perang sinasahod mo ay inuubos mo lang sa mga lalaki mo. Kahit na kailan talaga, wala kang kwenta. Ay, Mudang naman oh. Yan na naman kayo eh. Kung ano-ano na naman ang iniisip ninyo. Ay, wag mo nga akong tawag-tawaging Mudang. Nakakairita ka. Palibhasa wala kang ibang alam kundi maging makasarili. Kahit kailan hindi mo ko tinulungang makaahon sa buhay na iniwan sa atin ng ama mo. Buwisit! Ay Mudang, ikaw ang sumira ng buhay mo. Hindi naman ako. Hindi na ng tatay ko na naglahong parang bubbles. Ikaw ang may kontrol sa buhay mo. Kahit anong desisyon ay kayo po ang gumagawa. Kaya wala po kayong ibang dapat sisihin kundi ang sarili nyo lang, no? Walang hiya ka talaga. Pep. Muscle may muscle na akong malaki. Ay bakit? Pinagbabantaan mo na ba ang nanay mo ngayon? Hindi naman, Mudang. Sinasabi ko lang naman sa'yo na ibang Jano na ang kaharap mo ngayon. Ang Jano na kahit kailan, hinding-hindi na magpapaapi. Kahit na sa sarili ko pang kadugo. O sige na, babush, Mudang. Walang hiya ka. Pabalik ka rito! Hindi ko na nilingon pa ang nanay ko. Pakending-kending pa ako habang naglalakad. Habang tinatahak ko ang daan papunta sa bilyaran na tinatambayan ng dalawa kong kaibigan, nararamdaman ko na parabang merong sumusunod sa akin. Pero kapag nalingon ako, bigla-bigla namang nawawala. Noong mga sandaling yun, alam kong hindi normal ang nararamdaman ko, kaya medyo kinabahan ako. Pero kailangan kong tumayo sa sarili ko mga paa dahil wala si Mang Ruel sa tabi ko noon. Binilisan ko na lang ang paglalakad ko hanggang sa makarating na ako sa bilyaran. Oh, Jano, buti nandito ka. Sakto talaga lagi ang dating mo. O bakit? Anong meron? Papunta kami ngayon sa bayan. Mamimili kami ng gagamitin namin para sa dadaluhan namin kasal sa susunod na buwan. Balak sana namin isama ka para naman makasama ka namin gumala.
Hoy, kayo hindi nyo talaga ako kinakalimutan. By the way, sige, gora ako dyan. Uy, ayos! Alis na tayo! Alauna pa lang noon ng mga sandaling yon, kaya naman dali-dali na rin kaming tumungo sa sakayan papuntang bayan. Inabot na kami ng hapon pero wala namang kaming nabiling damit para sa kanila. Nauwi lang ang lahat sa kakalakad at kakagala. Ang papangit talaga ng mga tindang damit dito sa bayan. Baka pumunta na lang ako sa kabilang probinsya kapag nagka-oras. Kaya nga Pero masaya naman ako ngayon kasi kompleto tayo. Ay, Jano, kanina ka pa tahimik. May problema ka ba? Nakita ba kayo ni Aling Marin kanina? Nag-away na naman ba kayo? Ay, sorry mga box Oh, bakit? Ba't ka nagsusorry? Hindi ko kagad naikwento sa inyo na meron kaming nakalabang malakas na aswang kagabi. Pero nakatakas siya We, may nakalabang ka na? Ibig sabihin napatras nyo? Oo, kaso pakiramdam ko, sinusundan niya ako ngayon. Pagsabi kong yun, ay agad naman silang natahimik. Lumingon-lingon siya sa paligid. Nakita nila sa likuran ng isang matangkad na lalaki na parang kanina pa sunod ng sunod sa amin. Napatingin ako sa relo. Ilang minuto na lang ay sasapit na ang kadiliman. Bagay na ikinabahala ko. Lalo na't kasama ko ang dalawa kong kaibigan na dapat hindi nadadamay sa pagiging manunugis ko. Yun ba yun? Yung lalaki matangkad na maputi? Korak, tumpak. Kaya bilisan na natin maglakad. Saan punta natin ngayon? Hindi kayo pwedeng umuwi sa mga baler nyo. Baka masundan kayo at madamay ang mga family ninyo. Sorry talaga Dahil sa akin nalalagay ko sa panganib. Hindi na sila nagsalita. Nagmadali na lang kaming maglakad. Dumating sa puntong tumakbo na rin kami. Nakarating kami sa isang kalsada na wala ng gaanong taong dumaraan. Yun lang kasi ang malapit na daan patungo sa terminal na sasakyan namin. Pero nagulat na lang kami nang biglang may lumabas na lalaki mula sa gilid ng iskinita. May mga bend siya sa iba't ibang parte ng katawan, pero parang hindi rin naman yon iniinda. Di ba sabi ko sa iyo bakla ka? Hindi ba tayo tapos? Wow! Kumakatok! Parang magjowang nag-break Huwag ka magkalala. Hindi ko nakakalimutan ang nangyari. Tandang-tanda ko pa kung paano ka tumakas na may takot na reaksyon. Ha? Aswang talaga yan? Huwag mo nang inisin. Unang tingin pa lang alam ko na kaagad na hindi gagawa na mabuti. Nagsama ka pa talaga ng dalawang alalay Mas maganda nga to. Sakto, nagugutom ako. Oops, huwag ka makulit. Lalabanan kita. Lalabanan? Wala yung matandang inaasahan mo. Ikaw lang ang narito. Mahinang bakla ka lang naman kaya magdasal ka na. Ba? Ang yabang naman ng koya. Akala mo scary ka na niyan? Para kang batang inigawan ng lollipop kaya galit na galit. Nakita kong mas lalong nanggigil ang lalaking aswang. Hindi nagtagal, tumakbo na siya papunta sa akin. Agad ko namang itinulak sa gilid si Warren at Vicente. Nang makalapit sa akin ng aswang, nagawa niya akong patamaan ng suntok. Jano! Don't worry boys, I can manage. Pinatunog ko ang mga daliri ko. Kasama na rin ang leeg. Dahil wala akong daladalang sandata, mano-manong suntukan ang nangyari. Sa sunod na pag-atake ng lalaking aswang ay hindi ko nailagan ang suntok niya. Tinamaan na naman ako sa panga. Nakaramdam ako ng pagkahilo na naging dahilan para mas lalo kong mabugbog. Wisit kang aswang ka! Huwag mo saktan yan! Nakita kong sabay na lumusob ang dalawa kong kaibigan, pero nahahawakan lang ng aswang ang kamao nila. Hinigpitan ng aswang ang pagkakahawak hanggang sa maramdaman nilang parang dinudurog ang kanilang kamao. Hindi na ako nagsayang ng oras. Nagmamadali akong lumapit at saka sinubukang suntukin ang kalaban ko. Nailagan niya pa rin ako. Binitiwan naman niya si Warren at Vicente. Aba, magaling kang hayop ka Sinabi ko naman sa iyong gagantihan kita, di ba? Mangyayari yun ngayon. Papatayin kita kasama ng dalawang mong abubot. In your dreams.
Sabay kaming sumugod sa isa't isa. Sinuntok niya ako at sinuntok ko rin siya. Pareho kaming tinamaan sa panga. Pero hindi ko yun ininda. Ganun din naman siya. Parang wala lang sa amin ang nangyari. Kaya naman tumingin ako sa paligid. Meron akong nakitang bato. Pagkakuha ko noon, nilapitan niya ako kagad para hindi ko maibato sa kanya. Pero ang ginawa ko, pinukpok ko sa mukha niya. Napatras siya dahil sa ginawa ko. Hindi pa ako nakontento. Pinukol ko ang bato pero nasalo na niya yon. Mas lalong nagbagong anyo niya. Lumitaw na ang mahaba niyang kuko. Pati na rin ang dila niyang merong tuli sa dulo. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ulit ng pwedeng ipambato sa kanya. Pero wala na akong nakita. Pagharap ko ay nasa harapan ko na siya. Sinakal niya ako, itinaas sa ere. Kala niya'y mapapatay na niya ako. Pero sadyang gumagana ang utak ko nung mga sandaling yon, kabanong. Pinitik ko siya sa mata. Nabitawan niya naman ako. Sinamantala ko ang pagkakataon at sinipa ko na naman siya sa pagitan ng hita niya. Namilipit siya sa sobrang sakit. Bago pa siya makarecover, sinuntok ko na siya ng malakas ang nguso. Duguan ang bibig niya. Pinagsasasampal ko pa ng kaliwat kanan. O ano? Gusto mo pa? Heto pa! Sidekick! Sinipa ko siya ng malakas sa muka. Nang mapatras siya, sinamantala na namin ang pagkakataon na tumakas. Kung tutuusin, kayang-kaya ko naman siyang labanan. Pero ang iniisip ko lang ay si Warren at Vicente. Malaki ang tsansa na mapahamak sila dahil hindi gaya ko. Wala silang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Faster! Gora lang ng gora! Dito! Liko tayo rito! Walang ya. Wala na rin katao-tao rito. There! Please! Gumora tayo there! Malaki na ang hakbang na ginawa namin para lang makaabot sa isang ginagawang gusali. Nagtago na muna kami roon. Hingal na hingal kami habang nasa likod kami ng mga hollow blocks. Ganun pala talaga ang aswang. Ang lakas, ang bilis. Sinabi ko naman kasi sa iyo hindi sila normal gaya ng tao. Pero Jano, ayos ka lang ba? Okay lang ang baklang tuwa. Kayo ang inaalala ko wala namang problema sa amin. Di naman malala ang ginawa niya Pero ikaw, may tama ka sa balikat mo. Nakalmot kaya yata ako ng cute niyang fingernails. Pero oks na oks lang ang bakla. Huwag kayong mag-alala. Anong plano mo? Tutuluyan ba natin ang aswang na yun? No, wala tayong chance manalo sa mga time na ite. Ha? Paano walang chance? Ikita naman namin kung paano mo pinadugo yung nguso niya. That aswang is not alone. Pakiramdam ko meron siyang mga kasama. Medyo dangerous kung haharapin na natin ang lokang yon. May kasama pa talaga yon. Ang lakas na nun Ma-pride ang loka Kaya nakipag 1 versus 1 sa akin kahit 3 tayo. Pero ang totoo, nasa environment lang ang kanyang mga kasamang garapata. Ayoko mapahamak kayo kaya ang priority natin makatakas at makarating sa baler ni Mang Ruel. Sumilip ako sa paligid. Wala ko nakitang kahit na ano. Akala ko ligtas na akong lalabas kami. Pero hindi pa pala. Dahil hindi pa man kami nakakalayo, biglang dumating ang mga aswang. Naamoy yata nila ang sugat ko kaya madali nila kaming nahanap. Akala mo siguro makakatakas kayo Kung inakala mong sisikatan ka pa ng araw, nagkakamali ka. Dahil ngayon pa lang, Dami mong dakdak? Kung itetegi mo kami, gawin mo na your wish is my command. Uy, gagi! Ayaw ko pang mamatay My world! Dudumugin na sana nila kaming lahat nang biglang may dumating para i-rescue kami. May mga palasong pumukol patungo sa mga aswang. Kami naman ay napayuko na lamang. Nabuhayan kami ng dugo nang makita namin si Mang Ruel. Dahil sa pagdating nila, agad namang nagpulasa ng ibang aswang na hindi tinamaan ng palaso. Ang lalaking aswang din ay mabilis na nakatakas. Buwisit na swangit na yon. Kaya mo na. Ang malaga naman ligtas na kayo. Maraming salamat, Mang Ruel. Buti na lang dumating ka. Akala ko talaga makikita ko na si San Pedro Pero paano nyo kami nahanap?
Kayong araw talaga nilaan namin ang oras namin sa paghahanap sa kanila. At dito kami dinala ng mga bakas nila. Hindi ko rin inaasahan na kayo ang makikita namin. Ay teka, sugutan ka. Ayos lang ito, ano ka ba? Malayo ito sa heart. Problema namin ngayon, kung uuwi ba kami sa pamilya namin. Ay wag muna. Damay na kayo sa problema ito Mas mainam na hindi na muna kayo umuwi para hindi malaman ng mga aswang kung sino-sino ang mga taong konektado sa inyo. Pasensya na talaga ha. Dahil sa akin kaya mamimiss nyo ang inyong family. Ayos lang naman. Ang mahalaga naman sa akin iligtas tayo. Pati na rin ang kaligtasan ng mga pamilya namin. Tama sa Vicente. At sana sa nangyari ngayon, parang gusto ko na rin matutong pumatay ng aswang Lintik yun. Hindi ako nakaganti. Mamaya na natin pag-usapan ng mga yan. Kailangan na muna nating lisanin ang lugar na ito. Mga kasama, sunugin ang bangkay ng mga aswang na yan para hindi na nila buhayin pa. Hindi na rin kami nagtagal doon. Agad na rin kaming umalis. Pagdating namin sa bahay ni Mang Ruel, ay agad niyang ginamot ang sugat ko. Noong mga oras na yon, napapansin kong panay ang tingin sa akin ni Warren at Vicente. Kaya nang pumasok na sa loob si Mang Ruel, ay agad ko silang kinausap sa bakuran. May sasabihin ba kayo mga box? Napansin lang namin na parang sobrang close na kayo ni Mang Ruel Parang mas kilala ka niya kaysa sa pagkakakilala namin. Nagsiselos na tuloy kami Hoy, baliw kayo. Ano ba pinag-iisip nyo? Parang tatay ko na si Mang Ruel, no? Ikaw ang baliw. Wala naman kaming iniisip na masama Natutuwa lang kami kasi sa wakas, nakahanap ka na ng isang tao na talagang magpaparamdam sa iyo ng pag-aalaga ng isang ama. Kahit na hindi mo siya tatay, parang tatay mo na rin dahil maayos ang trato niya sa iyo Mismo, brother. Sa totoo niyan, magaan na kalooban ko kay Mang Ruel. Kaunting-kaunti na nga lang, tatawagin ko na rin siyang tatay Pero parang ayaw ko kasi na may anak siya. Parang wala akong karapatang gawing ama ang hindi ko naman talaga ama. Baka kaya siya mabait sa akin kasi namimiss niya yung anak niya. Bakla din daw kasi ang anak niya Biglang tumayo si Vicente at Warren. Lumapit sila sa akin at tinawakan ako sa balikat. Magmula ngayon, itong tatandaan mo Hindi ka na basta bakla lang. Isa kang taong may kakayahang makapagligtas sa buhay ng mga tao. Noon pa man, hindi ka namin tiningnan sa mababang paraan Ngayon, tumataas lalong tingin namin sa iyo. Kaya gusto ko na rin matuto niyan ang makipaglaban sa mga aswang. Oo, ako rin. Paano mga pinagkakakitaan nyo? Hindi pa naman ako kailangan sa tindahan. May oras pa ako. Ako naman ayos lang matanggal. Ayaw ko na rin naman sa trabaho namin Kasi sira ulo yung boss namin dun Kinukupitan yung mga pinapasahod niya tapos sasabihin wala pang pera. Noong mga oras na yon, gusto kong maiyak dahil sa mga sinabi nila Kabanong. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang naidulot ko sa kanila at bakit ganun na lang sila kabait sa akin. Kahit na alam kong 3 lang ang taong nagbibigay ng halaga sa akin, naging sapat na yon para maging kontento na ako sa buhay. O sige na't magpahinga na muna kayo. Ako lang bahalang magbantay total. Meron naman akong gagawin baka abutin din ng umaga. Patutulog ako kapag gising na kayo. Maraming salamat po talaga, Mang Ruel Sana'y mapagbigyan nyo rin kami na magkaroon ng kalaman gaya nitong si Jano na kumakalaban sa mga aswang. Kung pwede lang naman po. Kung yan ang gusto nyo, sige. Bukas ng hapon, magsisimula tayo. Tungtuwa ang dalawa. Akala siguro nila ay laro-laro lang ang papasukin nila. Pumasok na kami sa bahay at nakapagpahinga na rin. Kinabukasan, sinimulan na rin ng dalawa ang pagsasanay. Mabilis namang matuto si Warren at Vicente. Kaya 3 araw pa lang kahit papano, may nalalaman na sila. Tatagal pa sana na maraming araw ang kanilang pagsasanay kung hindi lang dumating ang masamang balita. Gabing-gabi na. Sino ba yung kausap ni Mang Ruel? Friend niya yan, galing sa ibang grupo. Mukhang napakaseryoso na pinag-uusapan nila. Iniwan sandali ni Mang Ruel ang kinakausap niya. Agad din namang siyang lumapit sa amin. Jano, kailangan natin bumalik sa baryo ninyo. Why? May problema ba? Malaking problema. Nalaman na ng mga aswang ang kahinaan ko.
Nagkatinginan kami magkakaibigan. Umarangkada naman ang kaba ko. Nagmamadali na kaming pumasok sa tricycle ng kaibigan niya na nasa tapat lang ng bahay. Mabilis ang naging biyahe namin, kaya nakarating na rin kami sa baryo. Dakong 11:00 na noon, kaya wala na rin ganong tao sa labas. Tanging mga tanod na lang na rumoronda ang nakikita sa daan. Mang Ruel, bakit nandito tayo? Bahay namin to ah. Kailangan ko makausap ang nanay mo. Tara. Wala akong ideya kung bakit naroon kami nung gabing yon, Kabanong. Magulo ang utak ko at kinakabahan. Pakiramdam ko noon ay may mga malalaman akong hindi ko inaasahan. Pagpasok namin ng bakunan, saktong lumabas ang nanay ko dala ang isang planggana. Napatigil siya at marahang inilapag ang planggana sa lapag. Ruel, kailangan mong sumama ngayon, Marin. Nasa panganib ang buhay mo. Biglang lumapit si nanay sa kanya at sinampal ng malakas si Mang Ruel. Nagulat ako noon. Haharang sana ako pero pinigilan lang ako ni Mang Ruel. Kapal naman ang mukha mong magpakita rito. Matapos mong mawala ng 2 dekada. Tapos sasabihin mo sumama ako sa'yo kasi nasa panganib ang buhay ko. Sira ulo ka talaga kahit na kailan, ano? Wala na tayong oras. Magpapaliwanag ako sa'yo kapag nadala na kita sa mas ligtas na lugar. Kunwari kapag may pakialam ka sa akin, matagal mo na kami pinabayaan ng anak mong baklang yan. Tapos ngayon babalik ka na parang kung sino kang nag-aalala. Ano yung sinasabi mong nasa panganib? Nagdodroga ka yata Teka. Ano nangyayari? Ano itong narinig ko na tatay kita, Mang Ruel? Tatanga-tanga ka lang talaga kahit na kailan bakla ka. Kasama mo na, hindi mo man lang naalaman? Totoo bang sinasabi niya? Oo. Totoo ang sinasabi ng nanay mo. Ipapaliwanag ko na lang ang lahat. Pero kailangan muna nating makalis dito. Darating ang mga aswang. Kukunin ng nanay mo para gamitin laban sa akin. Hanggang ngayon, aswang pa rin ang inaatubag mo. Wala ka na nga ibang ginawa kundi yan lang Wala ka talagang kwenta kahit na kailan. Makisama ka na nga lang muna. Saka na tayo mag-usap kapag tumigil ka. Ang laki ng atraso mo sa akin, ha? Inanakan mo ako tapos bigla kang nawala na parang bula. Bus ngayon alam mo kung sino kang nagmamalasakit? Sana, hindi ka na lang bumalik. Hindi totoong wala akong pakialam sa inyo ni Jano. Umalis ako para protektahan kayo. Mudang, sumama ka na muna. Kailangan na nating umalis. Kapag dumating ang mga aswang, mamamatay ka. Manahimik ang bakla ka. Kahit na kailan, hindi kita itinuring na anak. Dahil nabuo ka lang naman dahil sa init ng katawan namin. Hindi na ako nakapagsalita noon, Kabanong. Parang tinusok ang puso ko sa sobrang sakit ng sinabi niya. Dahil wala talagang balak na sumama sa amin si nanay, sumenyas na si tatay sa kasama niya. Lumapit yun at saka tinakpan ng panyo ang bibig at ilong ng nanay ko. Maya-maya pa'y agad na rin itong nawalan ng malay. Binuot nila si nanay at inilagay sa tricycle. Pinagkasya na lang namin ang mga sarili namin doon at agad na rin umalis. Nakabalik kami sa bahay ni tatay at mahimbing ang tulog ni nanay. Habang nagmumuni-muni ako sa bakuran, nilapitan niya ako para kausapin. Mamayang umaga, darating ang iba kong kasama para bantayan ang nanay mo rito. Hindi siya pwedeng umalis, mapapahamak siya. Una pa lang, alam mo ng anak mo ako? Bago mo malaman sa sarili mo na ganyan ka, alam ko na kung sino ang anak ko. Yung baklang anak na sinasabi mo, ako rin ba yon? Oo, ikaw lang yon. Bakit? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit kami iniwan nun? Bakit kahit kilala mo na ako, bakit hindi mo ako kinausap? Bakit hindi mo ako sinalba sa maling trato sa akin ni Mudang? My God! Grabing kapalaran ni Tay, ha? Huminga ng malalim si Mang Ruel. Umihip naman ng malamig ang hangin. Magkaibigan lang kami ng nanay mo. Hindi kami kailanman naging magkasintahan o naging mag-asawa. May nangyari sa amin nung pareho kaming lasing. At dahil doon nabuo ka. Ibig sabihin, nabuo talaga ako dahil sa pagkakamali? Hindi. Hindi yung pagkakamali. Pareho namin ginusto yon. At nung gabing pinagsaluhan namin ang mainit na gabi, para sa akin hindi yung pagkakamali.
Isa yung desisyon na nabuo dahil pareho naming pinagkakatiwalaan ng isa't isa. Nabuntis ko ang mama mo. Nabahala ko kasi alam kong malalagay din sa panganib ang buhay niya. Pati na rin ang buhay mo. Kaya nagpaalam ako sa kanya. Sinabi ko maghahanap lang ako ng trabaho sa Maynila. Pero hindi na ako nagpakita. Hindi dahil ayaw kong panagutan ang dinadala niyang bata, kundi dahil gusto ko kayong protektahan. Nung panahon kasi na yon, ako ang nagmana ng tungkulin ng ama ko bilang manunugis. Kung magiging magkasama kami ng nanay mo, magpapahama kayo, lalo na't mainit na ako sa mga aswang noon pa man. Pero hindi ibig sabihin nun na kinalimutan ko kayo. Palagi ako nakabantay. Nasusubaybayan ko ang paglaki mo. Palagi kitang binabantayan mula sa malayo. Pero ang sabi ni Mudang, kahit kailan wala kang naitulong sa kanya, lalo na sa pinansyal. Nagsinungaling ang nanay mo. Palagi ako nagpapadala ng pera sa kanya nung bata ka pa. Pero ang ginagawa niya, pinangsusugal lang niya. Kaya ang ginawa ko, nag-aabot ako ng pera sa kapatid niya. Kung napapansin mo tuwing hirap ng pera ang nanay mo sa kapatid niya hindi na siya sinisingil. Kasi sa akin yung galing. Ibang ugali ng nanay mo noon pa man. May pagkamasama talaga ang ugali niya. Hindi ko nga alam kung paano ko naging kaibigan yun Kahit kailan talaga si Mudang. Ay, ako Diyos ko naman. Kahit nga ngayong malaki ka na, nagpapadala pa rin ako ng pera sa tiyahin mo. Buti pa yung tiyahin mo, mabait. Hindi siya sumisira sa usapan namin. Pero ngayon, bakit mo hinayaang magtagpuan ng das natin? Di ba ayaw mong masangkot ako sa peligro? Dahil hindi ko na kaya ang pang-aabusong ginagawa ng nanay mo. Kaya heto, nagdesisyon ako na turuan ka para kapag dumating ang araw na mag-isa ka na lang, kaya mo ipagtanggol ang sarili mo. Sa mga tao man o sa mga aswang. Jano, alam kong sa kabila ng mga sinabi ko, hindi ko pa rin may kakaila na malaki ang pagkukulang ko sa iyo. Alam kong hindi dahilan ng mga yon para mapatawad mo ako agad. Pero sana, hayaan mo akong gawin ang tungkulin ko sa iyo bilang ama. Ngayong kasama na kita at wala nang pumipigil sa akin, gagawin ko ang lahat na makakaya ko para protektahan ka. Maintindihan ko kung hindi mo ako matatanggap. Nung kasama ko pa si nanay, palagi kong hinihiling na sana buhay pa ang tatay ko. Sinasabi ko na kahit na sana may ama pa ako, sa pagbabakasakaling may makakapagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal ng isang magulang. Nagawa mo yon, Mang Ruel. Kaya ngayon nandito ka na. Ayaw ko sanang sayangin ang panahon. Hindi ka ba galit sa akin? Ay ko, masyado nang maraming nangyari sa buhay ko, no? Ayaw ko nang ilaan yon sa mga bagay na alam kong pagsisisihan ko lang din sa huli. Kahit na naging malupit sa iyo ang mundo, talagang lumaki ka ng maayos. Alam mo anak, proud ako sa iyo. Niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya. Sa mga oras na yon, saka ko lang talaga naramdaman na meron talaga akong tatay. Pakiramdam ko noon, buo na ulit ako. Kahit na siya lang ang magulang na meron ako. Pero ang kagalakan sa kalooban namin noon ay biglang naglaho nang maramdaman namin na merong nanonood sa aming dalawa. Hinawi ako ni Mang Ruel at saka dinala sa likuran niya. Bakit? Nasundan nila tayo. My God! Kinabahan ako ng malala noon kabanong dahil nasa loob ng bahay si nanay. Hindi nagtagal, lumabas na sa paligid ang mga nilalang. Marami sila. Habang kami naman ay lilima lang. Naroon din ang lalaking aswang na nakalaban ko. Pero sa pagkakataong yon, may kasama na silang isang matandang maraming tattoo sa katawan. Narinig ko na kasama ni Mang Ruel na yon ang pinuno ng mga aswang. Ruel, kumusta na? Tagal din nung huli nating laban Bakit? Namiss mo ba yung basagan ng mukha natin? Ay wow, bongga! Close to you? Kung meron akong mortal na kalaban, siya yon. Maraming taon na namin hinahanap ang kumag na yan Ngayon lang nagpakita. Pinuno, patay na natin sila. Konti na lang sila kumpara sa atin Manahimik ka. Wala ka rin kwente Kung nagawa mo ang misyon mo, dapat hindi ko na kailangan pang humarap dito. Kahit na kailan wala ka silbi.
Ginawa ko naman ang lahat na makakaya ko, Pinuno eh. Pero magaling talaga sila. Lalo na yung matandang yan. Pati ang baklang yan. Ang ibig mong sabihin, mahina ka lang. Ang sabihin mo, mahina ka lang talaga. Ako? Mahina? Akong pinaka-pinagkakatiwalaan mo. Paano ko magiging mahina? Sinabi ng manahimik ka na eh. Nagulat na lang kami nang makita naming itinarak na matandang aswang ang kanyang kamay sa sikmura ng lalaki. Inilabas nito ang laman loob at sinipa na lang na parang basura. Ang dami mong sinasabi. Wala ka naman pakinabang. Hay! My God! Kakampi mo? Tinegi bumbum mo? Eh pabigat lang naman ang isang yan eh. Kaya ayos lang napatayin. Bongga! Naintindihan ko na. Halata ka ah. Ayoko nang patagalin pa ang oras na ito. Masyado ka nang nagiging tinik sa buhay namin mga aswang, Roel. Kaya tapusin na natin to ngayong gabi. Huwag ka mag-alala, Laurel. Hindi lang naman ikaw ang naghanda eh. Anong ibig mo sabihin? Kahit na kailan, tatanga-tanga ka pa rin eh. Hindi mo man lang ba inalam kung anong baryo ito? Baryo ito na mga manunugis. Matapos magsalita ni Mang Ruel, ay agad na lumabas sa mga kasamahan namin mula sa kung saan-saan. Nakatunog na pala ang ibang manunugis kaya agad na pumunta roon. Hindi nagtagal, nagkasagupaan na ang mga aswang at manunugis. Hinarap naman agad ni Mang Ruel ang matandang aswang na si Laurel. Habang kaming tatlo, inuna na muna ang mga aswang na lumapit sa bahay. Ay, Warla! Ang bibilis sa mga kutong lupa! Ayos lang kayo. Ayos lang, daplis lang naman. Nakipagsabayan kami kahit na mas mababangi sa mga nilalang na kalaban namin. Mabuti na lang din, veterano ang mga kasamahan namin. Sa unang 5 minuto, kitang-kita ang kalamangan namin sa laban. Kaya iniwan ko na muna sila roon. Hinanap ko si Mang Ruel. Inabutan kong nagsisimula na ang laban nilang dalawa. At talagang may backup ka pang bakla ka ha? Huwag mong pinamalit ang anak ko. Baka magulat ka at iyan pa ang patay sa'yo. Eh di isali mo na yan dito. Sige Jano, sabayan mo na ako. Tumakbo kaming pareho ni Mang Ruel palapit kay Mang Laurel. Sabay namin siyang tinagagamit ng katana. Pero sadyang mas mabilis sa matandang aswang na yon. Hindi namin siya tinamaan. Sa sunod na atake namin ay wala ring nangyari. Nag-iba kami ng direksyon. Nagtungo ko sa likuran ng kalaban namin, habang siya naman ay sa harapan. Akala nyo obra ang kanyang taktika? Lumang style na yan, Ruel. Ilang beses nyo nang ginamit sa akin yan eh. Talkative ka talaga, no? Judging ka rin ba? Hindi ako bakla kagaya mo. Ay, bongga! Naiintindihan niya ulit? Hoy, halata ka na talaga ha? Alam mo ang mga gay linggo namin. Suminyas na sa akin si Mang Ruel, pero ang totoo, wala pa kaming balak na umatake. Ginawa lang niya yon para lituhin si Mang Laurel. Umilag kagad ang matandang aswang sa pag-aakalang aatake na kami. Pero iba ang ginawa namin. Hinintay naming mawala siya sa forma saka kami lumapit. Tinagga ko ng itak ang matandang aswang sa hita. Si Mang Ruel naman ay hiniwa niya sa bandang dibdib. Napilitan tuloy ang aswang na yon na umakyat sa bubong ng bahay. Perfect! Yan ka na naman eh. Kapag alam mong nadedehado ka, tatakas ka na. Bumaba ka dito, Laurel. Sinong nagsabi na tatakas ako? Ipapakita ko sa iyo ngayon na mas mabangis na ako kumpara noon. Mangisay-ngisay si Mang Laurel. Nagpapalit na raw siya ng anyo. Matapos itong magmukhang literal na halimaw, bigla itong lumusob sa akin. Ako sana ang tatamaan ng kalmot nito pero agad namang humarang si Mang Ruel. Napuruan siya sa dibdib, kaya dumistansya na muna kaming dalawa. Alam mo kung anong pagkakaiba ng tao sa aswang, Ruel? Ang kagaya mo, tumatanda, humihina. Ang mga kagaya ko, tumatanda at mas lalong lumalakas. Yun ang problema. Kupas na ang panahon mo, Ruel. Pero huwag ka mag-alala. Pamamatay ka ng bayani sa mata ng baklang anak mo. Naku, ang haba ng kalmot sa chest mo, tatay. Hindi na gumagana. Ang alin ang di na gumagana? Ang mutya ng panghilod. Ito yun. Ang mutya na nagbibigay ng kakaibang lakas sa gagamit nito. Hindi na gumagana. Dinukot niya ang isang bato na kulay berde, kasing laki lang yon ng buto ng pakwan. Ayon sa kanya, yun lang ang madalas niyang gamitin noong malakas-lakas pa ang katawan niya.
Kinuha ko yun. Nagtaka naman siya kung bakit. Anong gagawin mo? Pakiramdam ko, kaya di mo siya mapagana kasi matanda ka na. Baka sa akin gumana kasi bata pa ako. Hoy, ano pinag-uusapan niyo dyan? Manahimik! Father and son reunion, Tay! Noong mga sandaling yun, hindi ko alam kung bakit bigla ko nalang naisip na lunukin ang batong yun. Yun kasi ang unang pumasok sa utak ko. Kahit na hindi ko naman sigurado kung anong kalalabasan. Darna! Pero wala namang nangyari. Pinagtawanan pa ako ni Mang Laurel. Habang si Mang Ruel naman na tatay ko ay napanganga na lang. Pero hindi pa rin ako sumuko. Muli akong sumigaw pero iba ang sinabi ko. Baklang Diyosa! Nung una, wala pa rin nangyari. Tinawanan na naman ako ni Mang Laurel. Pero maya-maya lang, naramdaman ko na lang ang parang may kakaibang enerhiyang dumataloy sa mga ugat ko. Nawala ang lahat ng negatibong kaisipan sa utak ko. Parang malinis ang buong pagkatao ko noon. Maging si Mang Ruel ay nabigla din. Hindi niya kasi nakala na gaganang mutya ng panghilod sa akin. Ay, lasang libag! Pero carry lang, ang mahalaga, may powers na ang baklang to. Humanda kang thunders ka! Akala mo naman magagamit mo ng maayos ang mutya? Maraming tao lang dapat gugulin para makabisado ang isang. Puro ka dakdak, Manong! Hindi ko na pinatapos kung ano man ang sasabihin niya. Nilapitan ko na kagad siya at tinaga ang hawak kong itak. Patawa-tawa pa siya nang tamaan ko siya. Akala niya'y walang magiging epekto yon. Pero nang sumirit ang dugo mula roon, nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan na makakaramdam na siya ng sakit. Heto pa, bruha ka! Hiniwa ko pa siya sa bandang dibdib. Hindi pa ako nakontento, pinagtatataga ko rin ang hita niya para hindi na talaga siya makatakas. Nang mapansin niyang hindi na niya ako kakayanin, tinangka niyang makakyat sa bahay, pero hinila ko siya pabalik. Oy, running away yarn? Buwisit kang bakla ka! Napaka-April mo! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa Thunders ngayon. Deadpool ka sa akin. Inamba ko ang itak, bumuelo ako ng malayo. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa kanya. Dahil sa kakaibang lakas at bilis na dinudulot ng mutya, hindi na niya ako nagawa pang pigilan. Naitara ko ang itak sa kanya. Binaon ko pa yun ng gusto para tumagos sa likuran niya. Ito ang bading na magbibigay sa iyo ng ending. Hinugot ko ang itak. Hinataw ko pa siya ng malakas sa liig para siguradong patay na siya. Pagbulagta niya ay mabilis siyang nalagutan ng hininga. Pinuntahan ko kagad si Mang Ruel at saka dinala sa mga manggagamot naming kasama. Naagapan naman ang malalim na sugat niya. Nalagyan ng paunang lunas at maayos na nalinis. Natalo namin ng mga aswang. Walang natira sa kanila kahit na isa. At sa amin naman ay wala ring nasawi. Pero marami ang sugatan. Kinaumagahan, nagising ang nanay ko. Dakdak siya ng dakdak. Inaaway niya ng inaaway si Mang Ruel. Pero pinabayaan na lang namin siyang makaalis. Total, wala na rin naman ang mga aswang. Umuwi siyang walang alam sa mga nangyari nung gabi. Habang buhay niyang iniisip na nabubuang si Mang Ruel dahil sa mga aswang. Isang linggo nakalipas. Hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw yung magmamay-ari ng mutya. Talagang may pinagmanahan ka sa akin dahil hindi nahirapan ng mutya na bumagay sa katawan mo. Ngayon tapos na ang problema natin sa mga aswang. Pwede na ba kitang tawaging tatay? Abay, oo naman. Bakit naman hindi? Ang sarap ding matawag ng tatay ng isang anak na matagal nang hindi nakasama. Tay, maraming salamat kasi sa'yo ako nagmana at hindi kay nanay. At salamat kasi ikaw naging kamukha ko at hindi siya. Eh di sana, swangit din ako. Hoy, loko ka talaga. Pero paano ang nanay mo ngayon? Hindi na siya magbabago kahit na anong gawin natin. Ang mahalaga naman sa akin ngayon ay ikaw at ako. May anak ka na, may ama na rin ako. Niyakap ko na lang ng maigpit si tatay noon, Kabanong. Napawi ang pangungulila ko sa isang ama noon. At lahat ng pagmamahal na di naiparamdam sa akin ni nanay, siya ang nagbigay sa akin. Nagpatuloy ang buhay ko noon bilang isang bagong manunugis.
Ako na ang nagmamay-ari ng mutya ng panghilod. Ang dalawa ko namang kaibigan, balik na rin sa normal na buhay nila. Pero palagi ko pa rin naman silang nakakasama sa mga mahalagang parte ng buhay ko. Kabanong, sadyang mapaglaro talaga ang tadhana kung iisipin. Minsan, yung taong matagal mo nang hinahanap ay nasa tabi mo lang pala. Napagtanto ko na kaya pala binigay sa akin ang masalimuot na buhay nung una ay dahil kasunod nun ay ang walang humpay na ginhawa. Maayos na ang buhay ko ngayon kasama ang tatay kong matanda na rin. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. At kahit na dumating man ang araw na mamaalam na siya, masaya akong pakakawalan siya dahil kahit na papaano, naranasan kong magkaroon ng isang ama. Wakas!